Sa pagtitinda ko sa kalsada ngayon, kumita ako ng $800. Kung araw-araw ay ganito kalaki ang kikitain ko, hindi na kailangang maghirap ni nanay at tatay sa probinsya. 4:00 pa lang kanina ay gising na kami para magtrabaho. Bukas, dapat mas maaga pa. Sige po. Ay. Hello po, Nay. Anak, ang pamilya natin ay may sikreto na hindi ko na kayang itago pa. Anong sikreto po yun? Ang tatay mo kasi, pinipilit na kailangang makahanap ka muna ng girlfriend bago niya sabihin ang totoo. Hindi naman ganoon kadaling humanap ng girlfriend. Wala akong pakialam. Kapag hindi ka pa nakahanap ng girlfriend, huwag ka nang bumalik sa amin ng tatay mo. Saan naman ako hahanap ng girlfriend para sa kanya? Presidente Shen, ang gusto lang ni Batang Chen ay imbitahan ka para mag-dinner sa hotel. Huwag mo naman kaming pahirapan. Bakit may nag-aaway dito sa gitna ng daan? Kung lalaban kayo, huwag na kayong maraming daldal. Kahit gaano ka pa kagaling lumaban, babae ka pa rin, di ba? Sigurin niyo. Hinto. Kayong mga barako, nagawa niyong mga api ng babae. Anong klaseng gawain yan? Alis? Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako sa 911. Ako ang kalaban nyo, hindi siya. Napakagaling niya. Mukhang ayaw ni Presidente Shen ng magandang usapan ah. Chenchi, sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pag-isipan ako ng masama? Ang Ning Group ay mag-invest sa 12 bagong pamilya at ang pamilya kong Chen ay kasama rito. Mula ngayon, magiging napakayaman na ng pamilya Chen at ang pamilya Shen yun naman ay unti-unti nang lulubog. Ning Capital? Tama. Sa tulong ng Ning Group na pinakamayaman sa buong mundo, kahit sino ay siguradong yayaman ng husto. Kaya naman, Shen Fuyao, pakasalan mo ako. Sa susunod, hahatiin ko sa iyo ang yaman mula sa pamilya Ning. Hindi ito kailangan ni Binibini. Ay nako, tigilan mo na ako. Shen Fuyao, sa gaslaw mong makipaglaban palagi, bukod sa akin, sino pang papatol sa iyo? Lalakas ang loob niya. Ako? Hindi po. Wala po akong lakas ng loob. Ako? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataong sumagot. Ano po? Lalakas po ang loob ko. Nakita mo na, para sa akin na si Shen Fuyao, ang paghahanap ng lalaki ay napakadali lang. Kung hindi mo lang ako tinatakot ng kutsilyo, sino ba naman ang papayag sa iyo? Sige. Shen Fuyao, dahil gusto mong makipaglaro, pagbibigyan kita. Pero hindi ko lang alam kung ang tatay mo ay kakayanin ng mangyayari. Ikaw na hamak na mahirap. Mangarap ka ng gising? Talagang ambisyoso ka rin. Gusto kong makita kung paano mo makukuha ang presidente ng Black Sparrow Club na ito. Mahal ko, hindi ka makakatakas sa akin. Ikaw ba talaga ang boss ng Black Sparrow Club? Ang taong nagbibigay ng takot sa lahat? Ang pinuno ng organisasyon? Binibini? Pamanhin po, nahuli po kami sa pagdating. Ayos lang, iniligtas ako ng lalaking ito. Ako? Hindi naman talaga ako nakatulong. Bumalik na kayo. May mahalaga akong gagawin ngayong gabi. Sige po. Babalik na po kami sa opisina. Simula ngayon, ikaw na ang boyfriend ko. Teka, bakit? Biglaan naman yata ito. Hindi pa ako pumapayag, ha? Naku po, bigla niya akong hinalikan. Ang bango niya. Ano na, Ako. Sige po. kapag hindi ka pa sumagot, hindi ako magdadalawang isip na gawin na natin ang lahat. Sige na nga, pumapayag na ako. Bakit ganyan ang mukha mo? Natatakot ka ba sa pagkatao ko? O dahil alam mong matapang ako? Natatakot lang ako na baka hindi kita deserve. Mahirap lang kasi ang pamilya ko. Huwag ka na mamasukan. Ako na ang bahala sa iyo. May sasakyan ka ba? Meron po. Kung ganoon, pupunta tayo sa inyo, magpapakilala sa mga magulang mo, at papakasalan kita ngayong gabi. Ano po? Papakasalan na agad? Hoy, bahay mo ba to? Hindi Hoy ang pangalan ko. Ako si Ningze. Sige, asawa ko.
Tara na. Pupuntahan natin ang mga magulang mo. Sandali, teka muna. Ano na naman? Wala pang isang oras simula nang magkakilala tayo. Hindi ba parang masyadong mabilis ito? Dahil sa suporta ng Ning Group sa pamilyang Chen, tiyak na magiging nangungunang pamilya sila sa Haicheng. Kaysa pilitin ako sa hinaharap, mas mabuting makipagpakasal na agad sa tulad ni Ning Zena. Gustong-gusto ko ang tipo, sa isang mabilisang kasal. Siguradong hindi magugustuhan ni Chen Chi ang babaeng hindi na birhen. Hay, ano bang iniisip mo? Tara, ngayong gabi, kailangang mangyari na ito. Ha? Paano ko ito'y paliliwanag sa mga magulang ko? Hay, gabing-gabi na, wala pa ang mga magulang ko. Mas mabuti kung ganoon. Tawagan mo ang mga magulang mo. Pabilhin mo sila ng ilang mga imbitasyon sa kasal. Imbitasyon sa kasal? Para saan? Siyempre para i-anunsyo sa buong mundo na ikaw, Ningze, ay akin na. Tatawag ka o hindi? Opo, tatawag na. Tatawag na ako ngayon. Hello, Ma? Nasaan po kayo? Ano ang ginagawa niyo? Nandito kami kasama ang iyong ate. Sa kabilang baryo nagmamasahe para kumita ng dagdag na pera. Gabing-gabi na, may kailangan ka ba? Kasi po, nakahanap na ako ng girlfriend. Ano? Ano? Nakahanap ka na ng girlfriend. Nandito siya ngayon sa bahay natin. Baka gusto ninyong bumalik para makita siya at pakidala na rin ang ilang imbitasyon sa kasal. Ningze, pauwi na kami ni Papa. Talagang tunay na ning ka, Ningze. Napakabilis mo kumilos. AZ, bakit mo ako pinapabili ng mga imbitasyon sa kasal? Hay nako, sabi iyan ng anak mo, sumunod ka na lang. Dalian mo, hindi na ako makapaghintay na makauwi para makita ang manugang ko. Boy, pag binabaan na ako? Naku, pabalik na ang mga magulang ko. Uminom ka muna siguro ng tubig? Ito ba ang zero na white jade noong panahon ng Kauwei? Anong spero na white jade? Bigay iyan sa amin sa bayan mula sa pabrika ng porselana. Bigay iyan sa amin sa bayan mula sa pabrika ng porselana. Sigurado ka? Siyempre naman. Ito ay isang lamesang Phoebe Jenan na kahit ang prinsipe ng langis ay hindi kayang mabili kahit may malaking pera. Mayroon kayong buong-buo na piraso nito? Ano ba yan? Mayroon din palang kapares na upuan mula sa kahoy na huwanghuali. Ano ba ang sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Mas marami na akong nakitang koleksyon kaysa sa dami ng kinain mong kanin. Magsabi ka ng totoo. Saan galing ang mga gamit na ito? Hay nako, ang lamesang ito, itong upuan, binigay lang ng karpintero sa nayon dahil hindi niya gusto ang gawa niya, kaya binigay niya sa amin. Malamang ay kamukha lang ng dalawang uri ng kahoy na sinasabi mo. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit itong simpleng pendant na jade, hindi kayang bilhin kahit ng pinakamayamang tao sa mundo. Itong jade pendant, suot ko na ito simula nung pinanganak ako. At isa pa, nitong nakaraang linggo lang, idineklara kaming mahirap na pamilya. Kung may ganyan talaga kaming gamit, matagal na sanang binenta ng mga magulang ko. Bakit kami? Magiging ganito ang kalagayan? Mukha nga kayong mahirap, maniniwala na ako sa iyo. Puy, anong oras darating ang mga magulang mo? Baka masyado na kaming malate para sa kasal natin. Pakakasalan mo ba talaga ako? Dahil sa puhunan ng Ning Capital, siguradong magiging tanyag ang pamilyang Chen at magiging isang malakas na pamilya. Habang mayroon pa akong pagpipilian, dapat ay tapusin na agad ito. Ning Capital? Ganoon sila kalakas? Siyempre naman. Pero kung tutuusin, Ning din ang apelyido mo, pero kumpara sa Ning Capital, parang langit at lupa ang layo. Paano naman ako ikukumpara sa ganoon kasikat na pamilya sa buong mundo? Pero, kapag pinagsilbihan mo ng mabuti ang ate ay titiyakin ang iyong marangyang buhay. Nandito na ako. Oh, Tay, Nay, Tay po? ito na ba ang sinasabi mong kasintahan mo? Papa po, Mama po, Ate po. Ako po si Shen Fuyao, ang inyong manugang. Di May, napakaganda mo naman. Kayo po ay
ang Executive President ng Ning Capital. Si President Ning po. Kayo po ay ang Executive CEO ng Ning Capital, si President Ning po, di ba? Di May, baka nagkamali ka lang ng pagkakilala. Paano naman ako magiging isang CEO? Nakita noon sa Business News at doon din sa Global Conference ng Ning Capital. Paano namang mangyayari yon? Napakalapit sa akin ng aking ate at kung CEO nga siya, siguradong sasabihin niya agad sa akin yon. Oo, tama yon. Nitong nakaraan lang, ay sumubok akong mag-apply sa Ning Group at hindi ko pa alam kung matatanggap ako. Baka dahil lang ito, sa pagkakahawig ko kay President Ning, kaya akala mo ako siya? Baka namalikmata lang nga ako. Xiao Shen, bakit mo ipinabili ang mga ito kay Aze? Ganito po kasi ang nangyari. Pinupuwersa ni Chenchi ang tatay ko na dapat ay sa kanya ako ipakasal at hindi ko hahayaang mangyari yon. Napaka-urgent po ng sitwasyon, kailangan naming magpakasal ni Ning Ze ngayong gabi para ganap na kaming maging mag-asawa. Ngayong gabi. Ito po ay hindi ba masyadong mabilis? Hindi pa namin kayo masyadong kilala. Ako po ang nag-iisang anak ng Hai Cheng Shen family at ako rin ang namumuno sa Black Sparrow Club. Huwag po kayong matakot. Totoong medyo matapang ang estilo ng aming Black Sparrow Club. Pero sa totoo lang, gumagawa rin kami ng mga kawanggawa at tinitiyak kong mabubuting tao kami. Naniniwala ako sa'yo. Pamilyar ako sa mga ginagawa at mga naging aksyon ng Black Sparrow Club nitong mga nakaraang taon. Oo po. Kasama rin ang Black Sparrow Club sa aming listahan ng 12 pinipiling bagong kumpanya. Kayo ay? Noong huling nagpunta ako sa Ning Capital para mag-apply, doon ko nakita ang mga impormasyon nila. Ganoon pala yon. Ano kasi, Xiao Shen, ang pamilya namin ang pinakamahirap sa baryong ito. Hindi ka ba nag-aalala na hindi kami nararapat para sa'yo? Ang mahalaga po ay mahal namin ang isa't isa. Huy, gumising ka. Ayos ka lang ba? Huy! Binibini, okay ka lang po ba? Sa buhay na ito, siya na talaga ang pinipili ko. Kaya po, maaari na po ba tayong magsimula ng kasal? Sige, magsimula na tayo. Ikasal na agad sila. Yang Wei, maghanda ka ng mga pulang sobre. Opo, inay. Tatay, Tatay, nanay, magtsaka po muna kayo. Di May, ito ang maliit na regalo namin ni nanay at tatay para sa'yo. Bakit napakarami nito? Nay, tay, hindi ba't mahirap lang po tayo? Mahirap nga kami. Pero dahil sa pagtitipid ni nanay at tatay ng maraming taon, nakaipon din sila ng kaunti. Sila kasi ay, tinatrato ka na bilang tunay nilang anak, kaya hindi sila nanghihinayang. Xiao Shen, isuot mo itong jade na pulseras. Simbolo ito na ikaw na ang babaeng pinuno ng pamilyang Ning. Tatay, nanay, ang tagal na po mula nang makaramdam ako na may nagpapahalaga sa akin ng ganito. Tatay, nanay, ate, mahalaga po ang oras namin ngayong gabi. Kaya pagkatapos nito, ay iiwan muna namin kayo. Ano po? Huy, sandali! Teka lang, huwag kayong magmadali. Kayong mga kabataan, dahan-dahan lang. Opo, naintindihan po namin. Hindi ba masyado tayong mabilis? Ano kaya kung mag-usap muna tayo para makilala ang isa't isa? Ang tunay na lalaki dapat ay diretso kausap. Ang pagiging mabagal ay para lang sa mga babae. Hoy! Teka, ikaw, hindi ka ba babae? Hindi ako babae. Ako ay isang mabagsik na tigre. Kaya sumunod ka na lang sa akin ngayong gabi. Sandali lang, sa labas, parang may tao. Bakit tumahimik na? Kanina lang ay mukhang napakabagsik nila. Ako na. Napagod na ba siya? May tao sa labas? Naaapektuhan ang galing ko. Sa tingin ko hindi mo lang talaga kaya. Naghahanap ka lang ng maraming dahilan. Hindi sa hindi ko kaya, may tao lang talaga sa labas. Feeling ko may nakatitig sa akin. Naiilang ako. Hayaan mo na. Ngayon din ang huling araw ng aking buwan ng dalaw. Bukas, hindi na kita palalagpasin. Kakayanin mo kahit ayaw mo. Hemp, Grabe, kaya ko talaga. Seryoso. Sige, napakabango.
Kapag hindi ka pa natulog, pupurola na talaga kita. Matutulog na. Heto na, matutulog na. Magpalit ka na ng damit. Magpapalit na. Heto na. Mukhang nakatulog na talaga. Iyon na iyon? Walang binatbat ang kapatid mo. Huwag kayong makinig. Matuto kayong rumespeto. Bukas, bibili ako ng mga mahahaling gamot para lumakas ang katawan ng anak natin. O nga pala, Qiang Wei, sa tingin ko bukas pupunta sila sa pamilya Shen para bumisita sa mga nakatatanda. Maghanda ka agad ng regalo, ibigay mo ito bukas para kay AZ. Hindi tayo dapat mawalan ng modo. Hindi po ba kayo sasama? Kami ng papa mo ay kailangan pang ihanda ang tungkol sa pagmana ni AZ sa Ning Capital. Sa pamilya Shen naman, mauna ka na para sa amin. Kay salamat, sa wakas ay hindi na natin kailangang itago ang ating yaman. Sige po, naiintindihan ko mama. At isa pa, sabihan mo ang lahat ng pasok na pupuhunan ng negosyo ng Ning sa lahat ng pamilya. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapaliban, ang tagapagmana ng pamilya, Ning ang siyang mag-aanunsyo. Sige, alam ko na ang gagawin ko, Papa. Napakalaki ng bagay na ito. Pupuntahan ko ang bawat pamilya ngayon para personal na mag-anunsyo. President Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Tungkol sa pamumuhunan ng Ning Capital sa 12 pamilya sa pinal na listahan, sa 2 araw, mismong ang aming tagapagmana ng Ning ang darating para mag-anunsyo. Panganay na Panginoon ng pamilya, Ning. Sige po, sisiguraduhin kong makakarating ako sa tamang oras. Sige, President Ning, nais ko lang sanang malaman kung ang pamilyang Chen ba ay siguradong kwalipikadong puhunan ng mga Ning? base sa aming mga datos at impormasyon, tiyak na ang pamilyang Chen ay mapupuhunan. Salamat po, President Ning. Hindi namin bibiguin ang mga inaasahan ng Ning Group. Talagang aalagaan namin ang pagkakataong ito. Alis na tayo. Mag-iingat po kayo sa pag-alis. Good morning, asawa ko. Morning. Hindi pwede kagabi, kaya dapat pwede na ngayong umaga, di ba? Huwag na muna. Nandito pa sa bahay ang mga magulang ko. Anong kinatatakutan mo? Grabe, seryoso ka ba? Hindi ko na mapigilan. Sino kaya ang tumatawag ng ganito kaaga? Eze, Xiaoshen, may mahalaga kaming pupuntahan, may pagkain sa kusina, initin nyo na lang. Nakalimutan kong tanungin sina Papa at Mama kung ano ang sikretong iyon. Brother, kailangan ko munang umuwi sa bahay dahil sa isang mahalagang bagay. Hoy, sandali. Anong nangyayari? At parang nagmamadali ka. Nakumbinsi ng walang hiyang Chenchi na yun si Papa, napilitin akong magpakasal sa kanya. Kapag hindi pa ako bumalik, ang samahan ko ay guguho na dahil sa kanya. Ang samahan mo? Black Sparrow Club? Oo, Asawa mo na ako ngayon at kaya rin kitang protektahan. Sasama ako sa iyo. sa pangangatawan mong yan, sigurado ka ba? Sa totoo lang, malakas talaga ako. Sakaling malagay ka sa panganib, mapoprotektahan din kita. Sige, dahil nandito si ate, walang pwedeng mang-api sa iyo. Ipakita natin sa kanila na ako si Shen Fuyao at ang lalaki ni Shen Fuyao ay walang sinumang mangangahas na kalabanin. Opo. Tara na. Uncle Shen, kahit na ang pamilyang Chen namin ay naitayo dahil sa tulong ng pamilya Shen nyo, kumusta na ang lagay nyo ngayon? Unti-unti nang bumabagsak ang inyong pamilya Shen, habang ang pamilyang Chen naman namin ay malapit nang maging tanyag. Ang potensyal ng pamilyang Chen ay higit nga kaysa sa aming pamilya Shen. Batang Chen, huwag mo naman sanang kalimutan ang ating pinagsamahan. Huwag po kayong mag-alala. Basta't ipakasal nyo si Fuyao. Simula sa Ning's investment, ang aming pamilyang Chen ay para na ring nagbigay ng puhunan sa inyong pamilya Shen. Talaga palang mapagkakatiwalaan si Batang Chen. Dapat lang na ipakasal ang aking anak sa isang mahusay na binata tulad nyo. Sa tingin nyo, ang mga taga-president kaya ay darating para iligtas kayo? Mas pipiliin ko pang huwag nang makabalik ang aming presidente kaysa makasal siya sa taong katulad mo. Inaasahan ko na yan sa mga tauhan ni Shen Fuyao, kasing tigas din ang sa kanya ang dila mo. Pero ano ang magagawa ko kung gusto ko talaga ang inyong presidente? Kahit na, sa panganib na parusahan ako, gagawin ko pa rin ito. Paumanhin sa inyo, Batang Chen. Ang anak ko po ay hindi marunong makaintindi ng iyong mabuting hangarin. Buti pa si Uncle Shen, masunurin. Chenchi, masyado ka nang lumalabis.
Fuyaw, sa wakas ay nagpakita ka rin sa akin. Bakit kasama mo pa itong hamak na probinsyanong ito? Kahapon, naikasal na kaming dalawa at nagsama na bilang mag-asawa. Siya na ngayon ang aking tunay na asawa. Ikaw na lapastangang anak. Napakawala mo talagang hiya. Ano ang sinabi mo? Pinakasalan mo siya? At pumatol ka pa sa lalaking yan? Oo naman, nagsama kami ng buong gabi. Halos maputol na nga ang bewang ko. Mabuti, napakabuti. Dahil binaliwala mo ang pagmamahal ko, lasapin mo ngayon ang puot ko. Mga tauhan, gapusin niyo siya at parusahan ng matindi ang ning na iyan. Sa tingin mo ba, malalabanan nila ako? Alam kong hindi sila ang katapat mo, pero ang babaeng ito, siguradong siya ang kahinaan mo. Anong binabalak mo? Sabihin mo sa akin kung hawak ko ang kutsilyong ito at dahan-dahan kitang sasugatan? Sa ilang sugat kaya kita matatapos? Ibang ka na. Balak mo talagang manakit ng tao. Kung may mangyari mang masama sa kanya, depende na yan sa kilos ninyo. Sabihin mo, anong kondisyon para pakawalan sila? Malalaman nyo rin ang kondisyon mamaya. Igapo silang lahat. Ang marangyang regalo para sa pamilyang young mistress? Nakahanda na ba ang lahat? Nakahanda na po. Umalis na agad tayo papuntang Black Sparrow Club para suportahan si Young Master at ipakita kay Pamilya Shen ang tunay na lakas ng Ning Group. So good. Palayain mo na sila ngayon. Huwag kang magmadali. Mas maganda ang mga ganitong bagay kung maraming nanonood. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot dahil ito ay isang espesyal na regalo para sa iyo. Pag nainom mo na ito, ay mapapanood ng mabait mong asawa kung paano kita lalapastanganin. Halika rito. Chenchi, walang hiya ka. Bitawan mo siya. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Uncle Shen, wala ka namang problema rito, di ba? Batang Chen, ikaw na po ang bahala. Napakabuti mong ama. Lahat ng ginagawa ko ay para sa Pamilya Shen. Dapat mong intindihin ang hirap ng isang ama. Kasalanan mo lahat. Bumagsak ang Pamilya Shen dahil sa iyo. Ngunit muling magbabalik ang Pamilya Shen kasama si Batang Chen at muling magiging dakila. Mahal ko, hindi na ako makapaghintay. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Hayop ka. Papagbayarin kita. Talagang isa ka lang talunan. Akala ko naman napakagaling mo na. Anong karapatan mong agawan ako ng babae? Wag mo siyang hahawakan. Huwag? Sa ngayon, sarili mo muna ang iligtas mo. Ngayong araw na ito, sa harap mo mismo, ipapahiya ko siya ng husto sa'yo. Pagkatapos, panonoorin mo kung paano siya kakapit sa akin ng tuluyan. Hindi ba't nakadepende ka kay Ning Capital? Hindi ka ba natatakot na malaman nila at hindi ka nabigyan ng puhunan? Ang pamumuhunan ni Ning Group kay Pamilyang Chen ay sigurado at hindi na mababago. Isa pa, bakit naman bibigyang pansin ni Ning Group ang isang talunang tulad mo? Fuyaw. 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 Ang hirap na nito. Fuyaw. Fuyaw, tutulungan na kita ngayon. Fuyaw. Sinong nangangahas na galawin ang Ning Group Young Master at ang Young Mistress? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nasaktan ang aking Young Master at Young Mistress ng pamilyang Ning? AZ, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Saan ang masakit? Kumusta kayong dalawa? Ayos lang ako. Ngunit nalason si Fuyaw ni Chenki. Ito, anong kamalasan ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasaktan ang aking kapatid at asawa niya. President Ning, bakit po kayo nandito? Ako ang nagtatanong sa iyo. Tinawag niyo siyang Young Master, Young Mistress? Hindi ba't isa lamang siyang hamak na tindero sa tabi-tabi? Pagkalipas pa ng 3 araw ang anunsyo ng tagapagmana, kaya hindi ko pa pwedeng ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng aking kapatid. Ate, kailan ka pa naging President Ning? Ah? Sinwerte lang ako? Natanggap ako bilang presidente ng Ning Group. Ano? Ate, hindi ka ba nagbibiro? Dahil naging presidente na ako ng Ning Group, hindi ba't pwedeng gawin kong Young Master ang kapatid ko? Bakit? Bawal ba? Siyempre,
Pwede po. Posible pala ang ganoon? Ano? Pwede pala yon? Ang mga sugat ng aking kapatid at ng kanyang asawa, paano nila nakuha iyon? Ate, kung alam ko lang na kapatid niyo siya, kahit bigyan niyo pa ako ng 100 beses na lakas ng loob, hindi ko iyon gagawin. Nagkamali ako. Totoong nagsisisi na po ako. Hihingi ka ng tawad habang nakatayo? Yan ba ang tapat mong hangarin? Ate, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Hayaang bumawi ako sa inyo. Sana ay huwag maapektuhan ang ating pagtutulungan sa negosyo. Sapat na ba ang pagluhod lang? Young Master Ning, President Ning, patawarin niyo po ako. Young Master Ning, mali ako. Hindi ko nakilala kung sino ang kinalaban ko, naging bulag ako. Lalayo na ako kapag nakita ko kayo. Hindi ko na kailanman muling babalakin na makuha ang anak ni President Shen. Hi, Muntik na kitang makalimutan. President Ning. Nagkamali ang matandang tulad ko. Nalito lang ang isip ko. Parang awa nyo na po. Palagpasin nyo na ito. AZ, sabi niya mali raw siya. Ang tungkol dito, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ang kanilang pagkakamali ay hindi madadaan sa simpleng sorry. Kailangang may kapalit ito. Fuyaw, ano sa tingin mo? Ipaubaya ang desisyon kay ate. Tiwala ako sa iyo. Sige, kung ano ang gusto ni ate. Dahil ganoon, ang pambubuli sa kapatid ko at ang pagpapainom ng gamot sa kapatid ko, kailangang may managot sa lahat ng ito. Ate, humingi na ako ng tawad, hindi na kailangan pang umabot sa ganito. Ang iyong pangako ay walang silbi. Tumayo ka. Kamay pa lang ang napipinsala ngayon. Kapag may susunod pa, ang tatapusin ko naman ay ang... Hindi na mauulit ito. President Ning. Nang makipagsabuatan ka kay Chenchi, bakit hindi mo naisip na si Fuyaw ay anak mo rin? Napakabangis talaga ni ate. Ipinahahayag ko, mula sa oras na ito, ang pamilyang Chen ay permanenteng aalisin sa listahan ng puhunan ng Ning Group. Napakahusay ni ate. Inaanunsyo ko, simula sa oras na ito, na ang pamilya Chen ay permanenteng sa Ning Group listahan ng pamumuhunan ay permanente ng tatanggalin. Huwag, President Ning. Hindi mabubuhay ang pamilya Chen nang wala ang pamumuhunan ng Ning Group. Anak, nagkamali ang papa. Bilis, tulungan mo si papang makiusap po. Fuyaw, ikaw at ang Shen Wanlong, ang Black Sparrow Club at Shen Group, ano na ba ang relasyon ninyo ngayon? Matagal na niyang hindi ako itinuturing bilang kanyang anak. Ako ay ako, at siya ay siya. Ang Black Sparrow Club ko at ang kanyang Shen Group ay walang anumang koneksyon sa interes o negosyo. Sige. Inaanunsyo ko, ang Ning Group simula ngayon ay itinitigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Shen. Tapos na ang lahat. Dadalhin kita ngayon sa ospital, dadalhin kita. Ate, kailangan ko na ngayong dalhin si Fuyaw sa ospital. Sige, tara na. Tagapangulo. Tagapangulo, hindi ito maganda. Tagapangulo, masama ang balita. Kakakuha ko lang ng abiso na tinanggihan ng bangko ang loan natin at malapit nang maubos ang pondo natin. Ano? Kung walang pondong papasok, sa loob ng 3 araw, malulugi na ang kumpanya natin. Tapos na ang lahat. Kumilos na si President Ning. Burado na ang pamilya Shen. Wala na. Ginoong Chen, huwag niyo naman po akong pabayaan. Pahiram naman ng pera. Umalis ka nga. Nawala na ang investment eligibility ko? Saan naman ako kukuha ng perang ipapahiram sa'yo? Kasalanan ito ng walang hiyang tindero na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Shen ay hindi aabot sa ganitong sitwasyon. Tama? Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa walang hiyang iyon. Dahil dito, ay itutuloy na natin ang plano hanggang sa huli. Huwag na siyang magtaka kung parusahan namin siya ng malupit. Batang Chen, anong balak mong gawin? Dahil ganoon ang nangyari, itutuloy na natin ang plano hanggang dulo. Huwag na silang magreklamo kung magiging malupit kami sa kanya. Batang Chen, anong balak mong gawin? Gusto kong ibalik ang kwalifikasyon ng pamilya Chen sa Ning's investment. Gusto kong tapusin na ang buhay ng nagtitindang iyon sa kalsada. Ngunit ate-ate, isa siyang President Ning. Bakit ka natatakot? Wala nang mawawala sa atin kaya lumaban na tayo. Huwag mong kalilimutan na ang iyong pamilya Shen ay winasak niya lang. Sige, tatargetin natin iyang si Ning Ze.
Ate, kailangang dalhin agad ito sa ospital para malinis ang sikmura. Kundi ay magiging malubha ang epekto ng gamot na ito. Magpapadala ako ngayon ng mga tao para ihatid kayo sa pribadong ospital ng Ning Group. May gagamot sa inyong mga sugat doon. President. Pero si President paano siya? Huwag kang mag-alala. Siya ay asawa ng kapatid ko. Sisiguraduhin kong aalagaan ko siya. Sige, Tara na. ikaw? Kumusta ang mga sugat mo? Titingnan ko. Gasgas lang ang mga ito. Ang inaalala ko ay si Fuyao. Ang ganitong klase ng gamot, kung sa paglilinis ng sikmura lang idadaan, mabagal itong mawawala at masakit pa ang proseso. May alam akong paraan na mabilis at mahusay. Isang paraan para matulungan ang asawa mo. Pag-usapan natin sa bahay. Tara na. Sandali lang, sabihin mo na kaya dito. Aray! Hi. Hi. Ate, ito ba ang sinasabi mong paraan? Hindi ito maaari. Ikaw ang pinakamabuting lunas. Bakit hindi? Hindi sa ganoon. Hay naku, ate. Anong klaseng paraan ba ito? Pakiusap. Hayaan mo na akong dalhin si Fuyao sa totoong ospital. Masyadong mahalaga ang bawat sandali ngayon, brother. Galingan mo. Aalis na muna si ate. Hay naku, ate. Anong klaseng paraan ba ito? Brother, nahihirapan na ako. Fuyao. Kumalam ka lang. Brother, naiinitan ako. Kapag hindi mo ako tinulungan, mawawala ako. Ito, hindi ba ito mali? Mag-asawa na tayo, bakit naman magiging mali? Lalaki ka ba? Kaya mo ba talaga o hindi? Sinabi mo na naman iyan, ha? Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang kaya ko. Hindi na kaya. Talagang hindi na kaya. Hindi ko na kayang ituloy. Isa pa nga. 3 oras na ang nakakalipas. Ganoon din ang sinabi mo. Ngayon, ako na ang masusunod. Isang beses pa nga. 3 oras na ang nakalipas. Sinabi mo na rin ang bagay na iyan. Ngayon, ako na ang masusunod. Brother, napakasarap talaga ng tulog mo. Dahil kasi iyon sa ginawa mo kagabi. Dahil sa ano? Wala lang. Highs, saan ka naman pupunta? Masyadong napagod kagabi, kaya nagugutom na ako. Sandali. Pupunta ako sa bayan para ibili ka ng almusal. 10 minutong biyahe lang yon. Wag na, ako na lang ang pupunta. Dahil magaling ang pinakita mo kagabi, ituturing ko itong pabuya sa iyo. Aalis na ako. Sige na. Sandali. Shen Fuyao, alam ko nang narito ka. Chenchi, talagang nagpunta ka pa rito? Mukhang hindi ka pa nadala sa parusa mo kagabi. Tingnan natin kung sino ang mangingibabaw ngayong araw. Kayong mangilan-ngilan, hindi pa sapat iyan para mag-init ang katawan ko. Ganoon ba? Kung ganoon, subukan natin. Sugod? Mga walang silbi. Chenchi, ikaw naman ngayon. Anong? Sabi ko sa iyo, marami akong paraan para pasakitan ka. Kayong mga inutil, pumasok kayo sa loob. Kunin niyo ang probinsyanong iyon at ilabas niyo siya rito. Chenchi, talagang humahamon ka. Chenki, kumanda ka. Hinawakan mo siya. Binigyan mo pa siya ng gamot. Walang hiya ka? Nakuha mo pa akong saktan? Sugod. Tatantanan na kita ngayon.
At nagagawa mo pa akong tingnan ng ganyan? Pagsisihan mo ito ngayong araw. Ito, Aunt Liu. sino ang naglalakas loob ng mga api sa young master ko? Sino ka ba sa tingin mo? Tanggapin mo ito. Aray, Sinaktan mo talaga ako? Humingi ka agad ng tawad sa aming young master. Paano siya naging young master? Ilan ba talaga ang pagkatao niya? Anong paki mo sa pagkatao niya? Inaapi mo ang young master namin? At parang inaapi mo na rin akong matanda. Mga wala kayong silbi, kunin niyo ang baliw na iyan at itapon sa kanal. Bilis! Manang, ano bang ginagawa niyo rito? Magsasaka po ako. Kung magsasaka ka, bilis bumalik ka sa bukid at mag-araro ka roon. Huwag kang masyadong nagmamadali. Tingnan mo muna. Lahat sila ay magsasaka rin. Sino ang pinapalayas mo? Sino ang pinapaalis mo? Ngayon wala ka na kahit pagkakataong humingi ng tawad sa young master ko. Hindi po. Akala mo ba talaga? Umalis ka na. Wag ka nang magpapakita sa akin. Puno ng mga baliw ang baryong ito. Bilisan nyo. Takbo! Aunt Liu. Aunt Liu, tingnan mo po si Fuyao. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Hindi ko alam kung anong na-spray sa kanya. Isa itong malakas na spray na nakakahilo, pumunta ka agad sa loob at kumuha ng isang bote ng mineral water na lagi mong iniinom. Sige po. Oho. Sige na, kilos. Opo. Bilisan mo, painumin mo siya nito. Ligtas na siya. Anong klaseng tubig ito? Bakit ang mahiwagan ito? Ordinaryong Tianshan spring water lang ito. Pero maganda ang epekto nito sa paglilinis ng katawan. Tinamaan ka kanina ng pamalo, may masakit ba sa iyo? Magpatingin ka agad. Sus, malakas po ang katawan ko. Wala po itong problema. Teka, Aunt Liu, bakit po kayo nandito? Kinuha kaming lahat ng mga magulang mo para protektahan ka. Kaya syempre dapat bantayan namin ang kaligtasan mo bawat sandali. Kinuha kaming lahat ng mga magulang mo mula sa labas para protektahan ka. Kaya syempre dapat namin laging bantayan ang iyong kaligtasan. Nakita namin kayo ng mga tito at tita mo, kaya pumunta na kami rito. Kung wala ng problema, mauna na ako. Sandali, Aunt Liu. Aunt Liu ano? Aunt Liu, gusto mo bang manatili muna para kumain? Fuyao, baka naman pwedeng ngayong araw ay magpahinga ka muna. Hindi pwede. May mahalagang pagtitipon ngayong gabi. Magtatagpo ang Black Sparrow Club at Black Dragon Gang. Black Dragon Gang? Iyon yung business group na mas kilala pa kaysa sa Black Sparrow Club? Oo. Ang chairman ng Black Dragon Gang na si Cao Beiwang. Sa Afrika siya nagpalago nitong mga nakaraang taon, kaya hinayaan niya ang Black Sparrow Club ko na samantalahin ang pagkakataong sumikat. Nagbalik na ang chairman ng Black Dragon Gang. Nakipagkita siya sa akin. Sa tingin ko ay nais niyang kunin o sakupin ang Black Sparrow Club ko. Kaya napakahalaga ng pagtitipon mamayang gabi. Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Sasamahan kita. Hindi. Huwag na lang. Sige na nga. Kaya naman kitang protektahan. Tara, sama ka na. Sige. Hala, Xiaoqi, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit sugatan ka? Dahil sa Ningze, na yan at sa masamang babaeng si Shen Fuyao. Pinuntahan ko sila, pero bigla na lang nila akong sinaktan ng walang babala. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin, pati dito. Napilay pa ang kamay ko. Ganoon po ang buong nangyari. Hindi lang ako nabigo. Nawala pa sa atin ang tsansa na makakuha ng puhunan mula sa Ning Group. Ate, patawad po. Ayos lang yan. Tungkol sa puhunan na iyan, may naisip na akong paraan. Nitong mga nakaraang araw, napakaswerte ko talaga. Nailigtas ko ang kapatid ni Chairman Ning Aiguo mula sa Ning Group na si Miss Ning Xian. Si Miss Ning Xian, na mula sa Ning Group. Tama ka. At isa pa, ipinangako niya sa atin na ipakikilala niya tayo sa batang amo ng pamilya Ning. Ate, grabe, ang batang amo ng Ning Group. Sino ba talaga siya? Naku, pati ako ay hindi alam. Ang batang amo ng mga Ning ay nanatiling misteryoso. Kahit si Miss Ning Xian ay nagsabi lang na siya ay isang taong hindi natin inaasahang makikilala. Oh? Dahil sa tulong ni Miss Ning Xian. Sigurado na ba ang tsansa natin? Sa puhunan na yon? Siyempre naman, kapag nakuha ko na ang puhunan bukas, tutulungan ka ni ate na ayusin ang taong bundok na iyon. Ate, ang bait mo talaga. Tungkol naman sa Shen Fuyao na iyon, baka mamayang gabi ay maayos na natin siya.
Ate, sino po siya? Xiaoqi. Siya. Ang chairman ng Black Dragon Gang. Si Cao Beiwang. At ngayon, siya na ang iyong magiging bayaw. Black Dragon Gang? Iyan ba yung halos kapantay na ang Black Sparrow Club sa kapangyarihan? Ang Black Sparrow Club ay hinding-hindi papantay sa aking Black Dragon Gang. Noong nagpapalawak ako ng negosyo sa Africa, ay tsaka lang nagkaroon ng pagkakataon ang babaeng yun na si Shen Fuyao na makakuha ng konting posisyon. Ang lawak po talaga ng impluensya niyo, kuya. Sinuwerte lang, nakuha ko ang slot para sa investment. Sa labas ng bansa mula sa Ning Group, kundi ay hindi magiging pinuno ng negosyo sa ibang bansa ang bayaw mo. Talagang napakahusay ng investment ng Ning Group. Sa susunod, marami pa po akong dapat matutunan sa inyo, kuya. Naghanda ako ng isang mapanganib na handaan ngayong gabi at inimbita ko si Shen Fuyao para dumalo. Titingnan ko kung susunod ba siya at ibibigay ang Black Sparrow Club o pipiliin niyang mapahamak. Pagdating niya ngayong gabi, ibibigay ko na sa iyo ang babaeng si Shen Fuyao para paglaruan. Salamat po, kuya. Maraming salamat po. May nahuli akong isda sa ilog. Iluluto ko ito para matikman niyo mamayang tanghalian. Hindi pa huli ang lahat para umalis pagkatapos kumain. Sige po. Ate, tutulungan kita. Tara na. Sige po. Napakaganda naman ng isdang ito. Maghihiwa na lang ako ng bawang. Ate, isa itong mailap na malaking dilaw na croaker. Hindi ko akalain na kahit lumaki sa lungsod ang hipag ko, ay pamilyar pa rin siya sa mga dilaw na croaker. Isa itong mailap na malaking dilaw na croaker. Hindi lang ito ordinaryong dilaw na isda. Pareho lang naman silang dilaw na isda. Ano ba ang pinagkaiba? Dahil sa labis na pangingisda noon, naging bihirang uri na ang mailap na malaking dilaw na croaker. Ang presyo nito ngayon ay mas mataas pa sa mga mamahaling seafood. Ang halaga sa merkado ng isang malaking dilaw na croaker ay umaabot ng $10,000 o higit pa. Ah, siguro ay nagkakamali ka lang, hipag. Ordinaryong dilaw na isda lang ito. Marami niyan sa ilog natin. Oo, AZ. Linisin mo ang isda, ihahanda ko lang ang iba pang mga sangkap. Sige po. Masyadong mapagmatiyag ang hipag na ito? Hindi pwede ito. Kailangang maipamana agad kay Ning Z ang pamilyang Ning. Sandali. Ang makapangyarihang pinuno ng Black Sparrow Club ay natatakot maglinis ng isda? Sige, magpahinga ka na muna sa loob. Ako na ang bahala rito. Sa tingin mo ba? Natatakot ako sa paglilinis ng isda? Ate, patawad po. Natatakot po ako kapag hawak niyo ang kutsilyo. Matulis at matibay ang kutsilyong ito. Ang talim nito ay gawa sa diamond cut. Nagkakahalaga ito ng $10,000. Gagamitin nyo lang ito para sa paglilinis ng isda? Matalim at matibay ang kutsilyong ito. Diamond cut ang talim nito, na nagkakahalaga ng $10,000 bawat isa. Gagamitin nyo lang ito para maghiwa ng isda? Naku, hindi po maaari iyon. Ang kutsilyong ito ay lagi naming ginagamit para panghiwa ng buto at isda. Kahit matalim ito, mabibili lang ito sa palengke sa halagang $10. Maaaring hindi ko alam ang uri ng isdang ito, pero imposibleng magkamali ako sa kutsilyo. Sana nga ay, isa talaga akong tagapagmana ng mayamang pamilya at ang aming bahay ay puno ng mga antigong gamit na nagkakahalaga ng $10 milyong. Kaso, ang mga ito ay sa mga nobela lang nangyayari. Hindi yan mangyayari sa akin. Sa bagay, kung ang pamilya mo ay mayaman talaga, siguradong ipapadala ka nila sa kumpanya para mag-internship at magsanay, hindi ka nila hahayaang magtinda sa kalsada at pabayaan na lang na mamuhay mag-isa. Maayos ah. Nalinisan ito ng maigi. May lalakarin lang ako sandali. Magpakabait kayong dalawa rito sa bahay, huwag masyadong mag-ingay. Ah, ate, inimbita ni Black Dragon Gang si Fuyao sa isang handaan. Balak ko po siyang samahan doon. Ang liit nga naman ng mundo. Pupunta rin ako doon. Aalis muna ako saglit. Maging mabait kayong dalawa dito sa bahay. Huwag masyadong magpagod. Ate, inimbitahan ng Black Dragon Gang si Fuyao sa isang piging. Kaya balak kong sumama sa kanya. Ang laking pagkakataon, pupunta rin ako doon. Ang chairman ng Black Dragon Gang na si Cao Beiwang ay may malawak na negosyo sa ibang bansa at isa siyang
Napakahalagang pamilya sa mga investment ng pamilya Ning sa ibang bansa. Kaya, irerepresenta mo ang pamilya Ning para makipagnegosyo sa Black Dragon Gang? Hindi naman. Balak kong bilhin ang buong Black Dragon Gang para ibigay ito bilang regalo sa asawa mo. Ano? Hindi ba't masyadong mahal ang pambili doon? Hindi naman ito ganoon kalala. Ate, habang tumatagal, mas nagmumukha ka ng isang tunay na CEO. Sa totoo lang, ang pagbili sa Black Dragon Gang ay makakatulong din para patatagin ang posisyon ko sa pamilya Ning. Pagdating ng panahon, ang pamilya natin ay magiging matagumpay at mayaman na. Ate, salamat sa paghihirap mo. Hindi naman ako nahihirapan. Ikaw ang mas mukhang nahihirapan. Oo, ate. Magbibihis muna kami ni AZ. Pagkatapos ay sabay-sabay na tayong pumunta sa Black Dragon Gang. Sige. Tara na. Ate, salamat po sa pagpapagal nyo. Hindi naman ako napapagod. Ikaw ang mas napapagod. Oo, ate. Mauna na po kami ni AZ na magpalit ng damit tapos sabay-sabay na tayong pupunta sa Black Dragon Gang. Sige. Tara na. President Ning, para sa seremonya ng promosyon sa Young Master Ning, may ilang detalye po na kailangang kumpirmahin nyo sa opisina. Sige, naintindihan ko. Dong Fuyao, may kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na muna kayo. Darating ako makalipas ang 30 minuto. Sige, ate. Asikasuhin mo muna ang dapat mong gawin. Magkaribal ang Black Dragon Gang at Black Sparrow Club, kaya matinding kompetisyon ito. Ang imbitasyong ito ay baka isang patibong. Hindi ka ba natatakot? Takot ako. Pero, bilang asawa mo, hindi ko hahayaan na malagay ka sa panganib ng mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo lalaban ng mag-isa. Bakit nandito ang Chenchi? Sila ang mga bihasang eksperto ng Black Dragon Gang. Kadalasan ay para sa mga misyong internasyonal lang sila. Sila ang pinakamalakas na sandata ng Black Dragon Gang. Kaya nilang tumalo ng 10 tao ng mag-isa. Mukhang kakampi na ng Black Dragon Gang ang Chenchi. Pinahiya niyo ako ng husto. Ngayong araw ay ipararanas ko sa inyo ang matinding pagdurusa. Kung nagpakabait ka lang sana, hindi ka sana mabubugbog. Walang hiya. Kung hindi ka lang nakialam, nakuha ko na sana ang babaeng iyan. Kapag hindi mo nirespeto ang asawa ko, paparusahan ko yung bibig mo. Ang hiya. Sa mismong teritoryo ko at may gana ka pang saktan ako, ngayon, tatapusin kita. Lusob. Ang lakas mo naman? Ano? Natatakot ka na ba? Ikaw naman, lumuhod ka ng maayos sa harap ko. At ikaw, ngayong gabi, ay dapat kang sumama sa akin ng kusa at palalagpasin ko ang lahat? Ano sa tingin mo? Sa'yo pa talaga galing yan. Ikaw lang ang hihingi ng tawad ng nakaluhod. Napakalakas naman ng loob mo. Sina Black Dragon Gang President Cao Beiwang at ang kanyang asawang si Chenya. Ginoong Chen. Ano ba ang kinalaman niya kay Chenchi? Magkapatid sila. Kaya naman pala magkasama sila. Ang hamak na taga-probinsyang ito at talagang nagawa mong saktan ang kapatid ko? Ngayong gabi, parurusahan ko ang mga kamay mong iyan. At pakakawalan ka. Sugod. Sa totoo lang, may natutunan akong mga teknik kay Aunt Liu. Hayaan mong ako ang bahala rito. Lusob. Sa totoo lang, may natutunan akong ilang teknik kay Aunt Liu. Ako nang bahala rito. Ningze, mag-ingat ka. Ningze, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. President Cao, inimbita mo ako rito. Ganito mo ba tinatrato ang iyong bisita? Bisita? Karapat-dapat ka ba? Kung hindi dahil sa hitsura mong iyan, na nagustuhan ng kapatid ko, ngayong gabi, tapos ka na sana rito. Kung si Presidente Shen ay kusang ibibigay ang mga stocks ng Black Sparrow Club at magpapakasal sa kapatid ko,
at pagsisilbihan siya ng mabuti, ituturing pa rin kitang kakampi. Mangarap ka. Kuya, huwag mo na silang kausapin. Kunin na natin sila ng direkta at bubugin para magtanda sila. Gawin natin ang sinabi mo. Kayo sa pamilyang Chen ay naging mayaman dahil sa pamilya Shen. Tapos pilit nyo pang gustong pakasalan si Fuyao. At ngayon naman ay balak na kawin ang negosyo ng pamilya Shen. Napakawalang utang na loob ninyo. Hindi ba kayo natatakot na parusahan ng langit? Kami sa pamilyang Chen, ang batas. Ang dispatyahin kayong dalawa ay mas madali pa kaysa sa pagpuksa ng langgam. Sinasabi ko sa inyo, kahit sino pa ang dumating para tumulong, walang makakapagligtas sa inyo. Mga kasama, kunin niyo ang inyong mga armas. Bakit parang iba? Ang aura ng mga taong ito? May matinding galit sa kanilang mga mata at tila nakagawa na sila ng masama noon. Chenchi, huwag mong kakalimutan na ang ate ko ang CEO ng Ning Capital. Kung ayaw mong kalabanin ang pamilya Ning, pakawalan mo na kami. Kung hindi ko iyon alam, sa tingin mo ba ay magagawa ko ito ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na nitong mga nakaraang araw ay iniligtas ng ate ko ang kapatid na babae ng chairman ng Ning Group na si Ning Xian, siya ang may hawak ng kapangyarihan sa lahat. Isa ka lang namang CEO, ano ba ang ipinagmamalaki mo? Nitong mga nakaraang taon, habang nasa Afrika ako, lahat ng iyon ay puhunan ni Miss Tina. Ipinanganak sa pamilya ning si Miss Tina at sa isang salita lang niya ay kaya niyang paalisin ang ate mo. Tina? Hindi ba Tina ang pangalang Ingles ng ate ko? 5 taon na ang nakakalipas. Noong si Miss Tina ay siya pang pinuno ng Ning Group sa ibang bansa. Ang ate mo na si Ning Chiangwei ay bago pa lamang na itinalaga at wala pa siyang tunay na kapangyarihan, kaya wala siyang karapatan na gamitin ang pangalan ni Miss Tina. Tama. Ang probinsya ng ito, nakuha mo pang magyabang ng koneksyon. Nasobrahan ka na yata. Humingi ka muna ng tawad. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Naniniwala ako, pero hindi nagtutugma ang oras. Baka magkapareho lang sila ng pangalan. Ngayon ay kailangan na nating umasa sa ating mga sarili. Aasa pa sa sarili? Hali kayo, mga bata, parusahan sila ng matindi. Gusto mo pa rin umasa sa sarili mo? Hali kayo, mga tol. Tapusin niyo sila. Gusto ko ngayong ipakita sa taga-bukid na to at panoorin niya ng mismo ang pagkuha ko kay Shen Fuyao. Ayos ka lang ba? Iyan ang mga tauhan niyang mga kriminal, hindi sila ganoon kadaling mapatumba. Shen Fuyao, ikaw at ang lalaki mong yan. Tapos na kayong lahat. Sige mga tol, parusahan niyo sila at tapusin ang lahat. Tigilan niyo ang ginagawa niyo. Ate? Sino yan? Hindi ko alam. Miss Tina, bakit po kayo nandito? Walang hiya ka. Ang ate ko nga. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ang kapatid ko? Ning Qiangwei? Bakit po kayo nandito? Ning Qiangwei? Bakit ka nandito? Tila ang leksyong ibinigay ko sa'yo. Noong nakaraan ay hindi sapat at nakalimutan mo na agad. Ate? Siya. Isang hamak na empleyadong karaniwang opisyal at naglakas loob ka pang pumunta rito sa aming Black Dragon Club? Gusto mo bang malagay sa panganib? Talaga ba? Mukhang sikat na sikat ang Black Dragon Club. Pati pala buhay ko ay kontrolado nyo na. Siyempre naman, ang Black Dragon Club ay... Tao Baywang, lumapit ka rito! Amo, patawarin niyo po ako. Patawad po, amo. Bewang, anong ginagawa mo? Brother-in-law, siya ay isa lamang nagtatrabaho rito. Bakit mo ginagawa iyan? Chenki, hindi mo sinabi sa akin na ang lalaking iyon ay kapatid ni ate na si Tina. Pahihirapan mo ako. Tina? Ibig sabihin ba na si Ning Chiangwei ay ang tanging tagapagmana ng negosyo ng pamilyang Ning sa ibang bansa? Na si Tina, paano nangyari iyon? Si Tina ang pinagkakatiwalaang opisyal ni Ning Group. Kung siya nga si Tina, ibig bang sabihin ng Ning Ziai? Tina, ito si Ning Qiangwei. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga negosyo ni pamilyang Ning sa ibang bansa. Tina, paano itong mangyayari? Si Tina ang pinagkakatiwalaang direktang executive ng Ning Group at kung siya nga si Tina,
Ibig sabihin ba nito ay nakahanap si Ning Ze ng malakas na kakampi sa Ning Group? Amo, wala po akong kinalaman dito. Kaya, ang tinutukoy ni Cao Beiwang na si Tina ay ang ate ko. Ngayong alam mo na ang pagkakamali mo? Huli na ang lahat. Anong kamay ang ginamit mo sa pananakit sa kapatid ko? Ti. Miss Tina, ako. Lakasan mo ang loob mong saktan ng kapatid ko? At magbabayad ka. Xiaoqi. Basura. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ate, sinabi nila na tatapusin nila kami ni Fuyao. Cao Beiwang? Parusahan mo ang iyong sarili. Isuko mo ang kapangyarihan ng Black Dragon Gang, kasama na ang lahat ng negosyo nyo sa labas ng bansa. Mula sa araw na ito, ang lahat ay pamamahalaan na ng Ning Group. May angal ka ba? Wala po. Wala po akong reklamo. Salamat po, amo, at hindi niyo ako tinapos. Mabuti at alam mo ang iyong lugar. AZ? Fuyao? Tara na. Siya nga pala. Simula ngayong araw, permanente nang ilalagay ang pamilya Chen sa Ning Group blacklist. Lahat ng makikipagtulungan sa pamilya Chen ay ituturing na kaaway ng pamilya Ning. Xiaoqi, gumising ka, Xiaoqi. Naku, ang Ning Qiangwei na iyon, isa lang siyang opisyal ng kumpanya, kumpara sa tunay na pamilya Ning. Wala siyang binatbat. Ano ang balak mong gawin? Binibining Ning Xian. Ako po si Chenya. Nabanggit niyo po noon na pwede po akong humiling sa inyo. Pwede pa po ba iyon ngayon? Miss Ning Xian, ako si Chenya. Sinabi niyo po noon na pwede po akong humiling sa inyo. Maaari ko po bang malaman kung tuloy pa rin po iyon? Bakit? Noon ay nais mong ipakilala kita sa aming amo. Gusto mo na bang gamitin iyon ngayon? Kasi po, Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Dahil bukas ang pinakamagandang pagkakataon upang makita mo ang aming amo. Isang beses lang itong mangyayari, kaya pag-isipan mo itong mabuti. bukas? Kung ganoon, Miss Ning Xian, ipakilala niyo po sana ako kay Young Master Ning. Ning Qiangwei, isa ka lang namang aso ni Ning Group. Kapag nakuha ko na ang pabor ng tagapagmanang si Ning Group, ikaw at ang kapatid mong nagtitinda sa kalye, ay mawawala rin. May kailangan pa akong asikasuhin. Ipasasabay ko muna kayo sa driver pa uwi. Sister Qiangwei, maaari po bang ihatid niyo muna kami sa pinakamalapit na ospital? Kailangang magamot ang mga sugat ni AZ. Nakalimutan ko nga pala iyon. Mukhang malubha ang sugat mo. Ipapahatid ko na lang kayo sa driver pabalik sa probinsya. Sa probinsya po? Oo. Hanggang doon lang ang alam ng mga doktor sa syudad. Sinasabi ko sa inyo, puro lang sila porma, pati ang mga kagamitan nila. Isa lang itong panlilin lang. Ang totoong kagalingan ay nasa kay Dr. Hua. Ang totoong medisina ay makikita mo lang kay Dr. Hua. Ang isang doktor mula sa nayon. Ay mas magaling pa ba kaysa sa mga doktor sa malalaking ospital? Oo. Huwag kang mag-alala, Dimei. Kung hindi ito kayang gamutin ni Dr. Hua, siguro ay halos wala nang iba pang makakagawa nito sa mundo. Bumalik na tayo. Ihatid niyo sila. Opo. Dr. Hua, tulog na po ba kayo? Ako po ito. Gusto ko po sanang magpatingin sa inyo. Halika, maupo ka muna. Maupo ka muna. Ay, Dr. Hua, hindi pa po ba kayo natutulog? Ano po? Itong kaibigan ko ay may sugat sa ulo. Pati ang braso ko rin. Naku, bakit kayo nagkaganyan? Maupo muna kayo. Kayo po ay si ang makahimalang manggagamot na si Hua Wuming, di ba? Bakit po kayo narito? Kayo po ba si himalang manggagamot Hua Wuming, tama po ba? Bakit po kayo naririto?
Himalang manggagamot? Siya po ang 5-star academician ng Pambansang Akademya ng Medisina at kinikilala bilang nangungunang dalubhasa sa traditional Chinese medicine sa mundo, si Hua Wuming, o mas kilala bilang si Elder Hua. Hindi ba't 10 taon na ang nakakalipas ng kayo ay magretiro? Bakit po kayo nandito? Himalang manggagamot. Dr. Hua, kayo po? Huwag ka ngang gumawa ng kwento. Ako ay isang simpleng doktor lang mula sa probinsya. Paano naman ako maikukumpara sa sinasabi mong himalang manggagamot? Teka sandali, babalik din ako agad. Iyon din ang tingin ko. Pero, Hay nako, huwag na tayong mag-isip ng kung ano-ano. Bata pa lang ako, doktor na siya rito sa baryo namin. Paniguradong hindi siya ang himalang manggagamot na sinasabi mo. Baka nagkamali ka lang ng tingin. sige, Hay, talagang maaasahan ang young master. Itaas mo ang manggas mo. Mag-ingat po kayo. Bakit nagkaganito ang sugat mo? O ayan, tapos na. Bumalik ka na at magpahinga. Kayong mga kabataan, sa susunod ay huwag na kayong sasali sa anumang away. Opo. Salamat po, Dr. Hua. Halika na, uwi na tayo. sigurado ba na hindi ito si himalang manggagamot Hua? Azi, tingnan mo, sa paglalakad natin mula sa klinika pa uwi, gumaling na agad ang mga sugat ko. Napakagaling ng gamot na ito. Sinasabi ko na sa iyo, magaling talaga si Dr. Hua. Tungkol sa kakayahan niya, noong bata pa ako at nabali ang binti ko, nilagyan lang niya ng ointment at gumaling agad. Ano pa kaya itong maliit na galos na ito? Wala lang ang ganitong klaseng sugat sa kanya. Talaga? Kung ganoon pala siya kagaling, bakit siya nandito at nagsisilbi lang bilang isang maliit na doktor sa baryo? At ano yung hawak mo? Ito ang Rouge Rice. Ito ang maalamat na bigas na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar bawat kilo. Isang klase ng bigas para sa mga hari na napakahirap hanapin. Anong hawak mo? Yanji na bigas? Ito ba ang maalamat na higit 10,000 dolyar ang kada kilo, na sobrang bihira at espesyal na bigas ng palasyo? Sa kabila nito, parang ordinaryong bigas lang ito, na nakatambak lang sa banga. Ano? Ordinaryong bigas lang ito. Anong bigas na Yanji? Ito na ang kinakain ko mula noong bata pa ako. Simula bata ito na ang kinakain mo? Aze, sabihin mo nga sa akin, anong klaseng pamilya ba talaga kayo? Anong klaseng pamilya? Hindi ba halatang halata naman dito? Nako, ang bigas na ito ay galing sa silangan ng nayon, na itinanim ni pamilyang Lee. Sabi ng papa ko, medyo kakaiba lang ang kulay nito, pero kinulayan lang ito ng pangkulay. Baka para lang gumanda ang hitsura. Kinulayan? Ano pa nga ba? Huwag mong sabihin, sa simpleng kalagayan namin, ay makakain namin yung sinasabi nilang Yanji na bigas? Pero, Hay naku, huwag ka nang magpero. Talagang mahilig gumawa ng kung ano-ano ang papa ko. Lahat ng nakikita mo dito sa bahay, pati yung mga antigong gamit. Peke lahat yun, gawa-gawa lang lahat ng papa ko. sa bagay. Diba? Gutom ka na ba? Magluluto na ako ngayon. Sisiguraduhin kong mabubusog kita. Gutom na ako. Kaso, ang paraan ng pagbusog mo sa akin ay may iba pang paraan. Gutom na ako, pero may iba pang paraan para mapanabik mo ako. Sandali lang. Kakagaling lang natin sa pinsala. Sabi ng doktor, kailangan nating magpahinga ng mabuti. Hindi ba gumaling na ang mga sugat? Alam mo naman kung gaano kabisa. Ang gamot ni Dr. Hua. Pinipilit mo na naman ba ako? Bakit? Bakit parang kinakabahan ako? Paano kung mapuwersa natin ito masyado? At biglang bumuka muli ang sugat? Masakit ba ang sugat? Tulungan na lang kitang pagalingin ito. Ano bang klaseng biro iyan? Hindi ko na ito kayang pigilan. Narinig ko na nakakatulong daw ang haplos. Grabe. Talagang palaban ka. Lalo tuloy akong kinakabahan.
Ang ilaw? Ang ilaw? Hindi pa patay ang ilaw. Bakit kailangang patayin ang ilaw? Ngayong araw, gusto kong pagmasdan ng mabuti ang asawa ko para makita ko kung paano katatakas. Tingnan natin kung paano ka makakatakas. Ay, ang damit ko. Hoy. Ma, Aze, may mahalagang pagpupulong sa nayon ngayong tanghali, kaya huwag ka munang pakalat-kalat kung saan-saan. Maghintay ka lang sa bahay dahil may sasabihin kaming importante ng papa mo. opo, naiintindihan ko po. Bakit mo pinatay ang ilaw? Ngayong araw, gusto kong pagmasdang mabuti ang asawa ko para makita ko kung paano ka makakatakas. Hindi ito panaginip. Nasaan siya? Hindi ito panaginip. Nasaan na siya? Bakit ang aga mong nagising? Gising ka na pala, iyang damit mo. Hindi ba't ikaw ang pumunit nito? Babalik muna ako para magpalit. Huwag ka munang umalis. Dahil ako naman ang nakasira niyan, syempre papalitan ko yan ng iilang piraso. Tara, sasama ka ni ate sa mall. Bibilhan kita ng bagong gamit mula ulo hanggang paa. Sisiguraduhin kong magliliwanag ka sa kapugian. Huwag nga siguro, komportable naman ang suot ko. Pero parang nakalimutan ko kung ano ang kailangan kong gawin mamayang tanghali. Hindi pwede iyan. Bilang lalaki ni Shen Fuyao, pagdating sa itsura, dapat ay laging maayos. Tara. Ito, pati na rin ito. Ito, at ito rin. Sobrang dami naman yan. Ang tatlong ito ay hindi ko kukunin, pero lahat ng iba pa ay subukan mo. Ano? Sobrang dami nito. Huwag ka ng madaming salita. Bilisan mo at isukat mo na iyan. Ayos ito. Ganito dapat ang lalaki ni Shen Fuyao. Bagay na bagay talaga sa iyo ang kahit anong suot. Pero parang may kulang pa rin. Ayun. Ganyan dapat. Magbabayad na ako. Kukunin ko silang lahat. Lahat? Pero, hindi ba sobra na ito? Umpisa pa lang ito, di ba? Isang shop pa lang to. Pero ang dami mo ng reklamo. May pupuntahan pa ba tayong ibang shop? Ngayong araw ay pupuntahan natin ang lahat ng mga mamahaling tindahan ng damit, tindahan ng relo, at sapatos, at iikutin natin ang lahat ng iyon. Kung anong bagay sa iyo, bibilhin lahat iyan ni ate para sa iyo. Shen Fuyao, pagkatapos niyong nanggulo sa Black Dragon Gang kahapon, dahilan para mapunta ako sa ganitong sitwasyon, may kapal pa kayo ng mukha na magkita rito ng palihim. Isa ka lang namang hampas lupa. Ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mo akong piliting saktan ka. Isa ka lang tagalako sa kalsada ng taga-probinsya. Linisin mo iyang pananalita mo. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Shen Fuyao, handa ka palang gumasta ng malaki ngayon. Ang suot mong ito, baka naman ang halaga nito ay katumbas na ng kinikita ng Black Sparrow Club. Sa loob ng 6 na buwan, sayang naman, taga-probinsya ka pa rin talaga. Kahit magsuot ka pa ng mga mamahaling damit, hindi pa rin ito maitatago ang amoy ng kahirapan mo. Chenchi, pagbabayarin kita. Anong gagawin mo?
Nasa loob tayo ng malaking mall. Maraming tao rito. Kung saktan mo ako, siguradong sikat ka na sa balita bukas. Sino ang mag-aakalang ang tanyag na pinuno ng Black Sparrow Club ay magkakaroon din ng kinatatakutan isang araw? Sayang naman talaga. Sa tingin ko, dahil ito sa pakikisama mo sa taong ito na taga-probinsya ng masyadong matagal, kaya pati ang kilos mo ay nagmumukha ng mababa. Ikaw, Ano ka? Ang alam mo lang ay makipaglaban, pero wala kang pinagkaiba sa ibang babae. Pagdating ng panahon, paluluhurin kita at paiiyakin, habang nagmamakaawa kang patawarin ko. Sa pagkakataong iyon, hahayaan kong manood sa tabi ang taong probinsyanong ito. Aray! Ang kamay ko! pwede na. Hindi ka talaga nagpahuli bilang asawa ko. Magkatulad talaga tayo. Nagkataon lang na may benda ang isa niyang kamay, kaya natsambahan ko lang. Wala ba kayong takot? Bakit? Isisiwalat mo ako? Nakarecord ang buong pag-uusap natin sa phone ko. I-share ko ito ngayon para malaman ng lahat ang totoo at makita nila kung sino ang totoong dapat parusahan. Huwag mong isipin na madaling apihin ang asawa ko. Napakahiwaga ng lugar na gramo ng Ning, kaya kahit wala ako, kaya kanyang tapusin. Gramo ng Ning? May nakalimutan ba akong gawin? AZ, may mahalagang pagtitipon sa nayon ngayong tanghali, kaya wag na hawag kang aalis o lalaboy, maghintay ka lang sa bahay. May mahalagang sasabihin sa'yo sina Papa at Mama. Lagot? Sabi sa akin ni Mama, may mahalagang anunsyo sa nayon ngayong tanghali. Bilisan natin. Magbabayad ka sa akin. Xiaoqi, hay naku, halika na, bangon na riyan, bilisan mo. Naku naman. Anong ginagawa mo rito at nakahiga ka pa? Hindi ba sinabi ko sa iyong pumunta ka sa shop para makapagpalit ng maayos na damit para sa pagtitipon ng pamilya ning mamaya? Dahil lang naman ito, sa masamang babaeng si Shen Fuyao at sa probinsya ng iyon na si Ningze. Hayaan mo na silang dalawa. Magsisimula na ang pagtitipon. Wala na tayong oras para mag-ayos pa. Naghihintay na ang driver sa may pinto. Halika na, bilisan mo, pumunta na tayo sa gramo ng Ning. Sandali. Anong sabi mo? Gramo ng Ning? Tama ba ang narinig ko? Wala na tayong oras para mag-ayos ng hitsura. Naghihintay na ang driver sa may pinto. Ay naku, tara na. Pumunta na tayo sa gramo ng Ning. Sandali. Anong sinabi mo? Gramo ng Ning? Tama ba ang narinig ko? Siyempre tama ka. Sabi ni Ning Sian na si ate, ngayong tanghali, opisyal nang iaanunsyo ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng Ningjia Group. Ipakikilala rin niya tayo kay Young Master Ning. Galing din sa gramo ng Ning si Ningze at nagmamadali siyang bumalik kanina. Posible kayang si Ningzi ay ang batang Panginoon ng pamilyang Ning? Xiaoqi, nasisira na ba ang ulo mo? Sa itsura pa lang ni Ningze na parang mahirap, paano siya magiging batang Panginoon ng pamilyang Ning? Pero, Napakaraming tao sa mundo na ang apelyido ay Ning. Yung prom ding si Ningze na iyon, sinuwerte lang siya dahil taga-probinsya lang siya ng chairman ng Ning Group. Kaya balewala iyon. tama? Nagtitinda lang siya sa kalye. Ni hindi niya kayang pantayan ang batang Panginoon ng mga Ning. Ate, aalis na tayo papuntang gramo ng Ning. Kapag naging malapit na ako sa batang Panginoon ng mga Ning, ang lahat ng pangmamaliit na naranasan ko ngayong araw, 100 ulit ko silang pagbabayarin. Hoy, nasaan na sina tatay at nanay? Tanghali na. Bakit wala pa rin sila? Anong meron ngayong araw? Ang daming dekorasyon sa labas. Sa ganitong setup at tugtog, parang may ikakasal. Wala naman akong nababalitang ikakasal sa nayon natin ngayong araw. Hayaan mo na nga, wala akong balak makiusyoso. Nakakapagod mag-mall ngayong araw. Gusto ko lang humiga. Wala pang 1 oras tayong nag-mall. Pagod ka na agad ng ganyan? Hindi ito yung Ningze na. Puno ng sigla kahapon ah. Ate, madalas mo na lang akong biruin ng ganyan. Hindi ako sanay sa mga malisyoso mong hirit. Hindi ba mas mabuti yon? Ang bawat sandali natin ay mahalaga. Paano kung ngayon na tayo? Hindi pa lumulubog ang araw. Oh, ibig sabihin, okay lang kapag gabi na? Ang ibig kong sabihin, ang kondisyon ko ngayon. Shen Fuyao,
Ate, ihinto niyo ang sasakyan. Sige na, hindi na kita bibiruin. Wala naman akong balak na pagurin ka sa lahat ng oras. Mukhang kailangan ko ng bilisang masanay sa ugali niya. Dahil sa huli. Kahit ang pinakamalakas na babae, kailangan din ng pahinga. Kahit ang pinakamasipag na babae, ay kailangan din ng pahinga. Ang kapal ng mukha mo, Shen Fuyao? Isang sandali lang sa mall. Ay hiningamukan mo na ako sa harap ng lahat? Pero ang susunod, ay napakalapit mo na sa walang hiyang ito? Sinasadya mo talaga akong hiyain. Talagang naghahanap ng gulo itong si Shen Fuyao. Ate, ang mga ordinaryong bodyguard ay hindi talaga uubra sa kanya. Sa husay niya sa pakikipaglaban, kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko iyon. Huwag kang mag-alala, brother. Iyong dalawang iyon ay mga bihasang tauhan na kinuha ko talaga. Hindi sila magpapatalo kay Shen Fuyao. Habang may oras pa, tutulungan ka muna ni ate-ate na makaganti sa galit na nararamdaman mo bago tayo pumunta sa pagtitipon. Tara na. Malapit na ang oras ng pagtitipon. Magpalit ka na ng damit. Sandali. Anong ginagawa niyo rito? Shen Fuyao, ang lakas ng loob mong sakta ng aking brother. Pagsisihan mo ito at pagbabayarin kita ngayon din. Bakit hindi mo tanungin ang brother mo kung bakit ko siya pinarusahan? Ate, Siguradong kayo ang nanggigipit. Hay, talagang hindi kayo marunong makipag-usap ng maayos. Siya naman itong nagyayabang dahil mayaman at may kapangyarihan siya, nananakit siya ng kung sino-sino. At ngayon kayo pa itong baligtad ang kuwento. Ano naman ngayon? Nako, bagsak na ang inyong pamilya Shen ngayon. Sa harap ng aking pamilyang Chen. Para lang kayong mga insekto na madaling durugin. Pero, ayoko rin namang maging masyadong magulo ang lahat. Kung susunod ka lang sa akin, at uuwi kasama ng kapatid ko, ang mga nangyari ngayon ay maaari ko nang palampasin. Nananaginip ka. Ang tigas ng ulo mo! Turuan niyo ng leksyon ang matigas ang ulong babaeng ito. Gusto kong makita siyang lumuhod mismo sa harap ni Xiaoqi para magmakaawa na isama siya pabalik sa pamilyang Chen. Opo. Shen Fuyao, iyong dalawang iyon ay sadyang kinuha ko para maging kalaban mo. Pwedeng sumama ka sa akin ngayon? O kaya naman ay pagbabayarin kita para sa kamay na ginamit mo sa pananakit sa kapatid ko. Hello ma, magsisimula na ang pagtitipon. Sige po, pupunta na kami riyan. Fuyao, magsisimula na ang pagtitipon. Baka pwedeng pumunta na muna tayo roon. Mahalaga ang pagtitipon. May gagawin pa kami. Wala kaming oras para makipag-asaran sa inyo. Tapusin na natin ito agad. kung ang pagpunta sa pagtitipon para kumuha ng mumurahing gulay ay isang mahalagang bagay, edi siguradong magpapakain kayo sa buong barangay kapag nanganak ang baboy ninyo? May gagawin pa kami, at wala kaming oras na makipagtalo sa inyo. Tapusin na natin ito agad. Kung ang pagpunta sa palengke para kumuha ng mga bulok na repolyo ang sinasabi mong gawain, baka naman kapag nanganak ang inyong baboy ay kailangan mo pang pakainin ang buong baryo. Chenchi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ng kung ano-ano, pinapahiya mo lang ang pamilya Chen ninyo. Pero para sa kaalaman nyo ngayon, mayroon lamang gaganaping anunsyo para sa tagapagmana ng pamilya Ning, walang palengke na gaya ng sinasabi nyo. Tagapagmana? Anong tagapagmana? Paano mo nalaman? Ang gramo ng Ning ay may daan-daang tauhan. Bakit naman si Ning Group ay mag-aabalang padalhan ka pa ng abiso, isang taong taga-bukid? Inakala mo bang kapantay kita? Alam nyo ba na si Ning Group ay personal na inimbita ako? Chenki, anong silbi ng pagsasabi mo ng ganyan? Hindi naman tayo papunta sa iisang lugar, kaya mabuti pang magkani-kaniya na lang tayo ng landas. Hoy, sandali lang. Ngayon, ang aming pamilya Chen ay suportado ni nakababatang kapatid na babae ng chairman ng pamilya Ning at ni Ning Xian. Dahil sa kaniyang suporta, napakapangyarihan na ng ating pamilya Chen at kayong dalawa kung gusto nyo nang umalis. Hindi magiging ganoon kadali iyon, di ba? Ning Xian. Bakit kapangalan niya ang tita ko? Anong sabi mo? Tita mo si Ning Xian? Siningsiyan ay tiyahin mo. Ning Xiaoxian. Kulang ng isang letra. Kulang ng isang salita. At nagpapanggap ka rito bilang panganay na Panginoon ng pamilya Ning? Sinasadya mo ba ito para manghingi ng pera? Chenchi, nakalimutan mo na yata ang sakit ng gumaling ang sugat mo. Ang tungkol sa pag-block sa'yo ni Sister Chiang Wei,
Nakalimutan mo na ba lahat yon? Inaakala niyo pa ba na mapoprotektahan pa kayo ni Ning Chiangwei? Isang maliit na presidente lang siya, ang ginawa niyang pag-block? Ay hindi namin kinakatakutan. Kaya pa rin naming maging makapangyarihan sa Ning Group dahil sa bagay na ito. Si Young Master Ning ang magpapasya at hindi ang Ning Chiangwei na yon. Ikaw? Tingin ko ang magkapatid na Chenchi ay hindi talaga titigil ng ganoon na lang. Brother, mamaya, humanap ka ng tamang pagkakataon para humingi ng tulong, kaya ako muna silang harapin dito. Hindi pwede. Tingnan mo ang mga braso ng dalawang yan. 3 beses na mas malaki kaysa sayo. Hindi kita hahayaang malagay sa panganib ng mag-isa. Sasama ako sayo. Lintik, hanggang sa oras na ito, ay nakuha niyo pang maglandian sa harap ko. Sige, kayong dalawa, parusahan niyo ang kamay niya. May lakas pa ng loob na magpanggap para sa pera ng Young Master Ning? Sige, sugurin niyo! Opo. Paano mo nasabing hindi siya si panganay na Panginoon ng pamilya Ning? Papa? Mama? Bakit po kayo nandito? Matandang ito, anong sinabi mo? Sinasabi mong ang taong probinsyano na ito ay si eldest Young Master ng pamilya Ning? Ma, bakit po kayo nandito? Hoy matandang huklo, anong sinabi mo? Sinasabi mo bang ang probinsyanong ito ay si eldest Young Master ng pamilya Ning? Oo nga po pa. Nagkakamali yata kayo ng tawag? Ako ang anak nyo. Hindi kung sinong Young Master ng pamilya Ning. Kung ngayon ko na po sasabihin na si Aze, ang tunay na tagapagmana, pag-uusapan ang kaniyang katayuan, mawawalan na ng kabuluhan ang pagtitipon na ito, di ba? Mas mabuti sigurong huwag muna itong sabihin kahit na si Aze ay hindi si eldest Young Master ng pamilya Ning, hindi nyo pa rin siya dapat apihin ng ganyan. Kung hindi pala siya si eldest Young Master ng pamilya Ning, bakit mo pa kailangang daldalan ako ng walang kwenta? Pa, mag-iingat ka. Brother, Anak ko, Ayos lang ako. Sobra na ang pang-aapi nyo. Ngayon din ay kailangang magsorry ninyo kina Aze at Xiao Shen. Kung hindi, harapin nyo ang galit ko. Anong sabi mo? Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Pinapa-apologize mo ako sa inyong mga probinsyano? Baka masyadong maraming nakalalasong kabute sa probinsya ang nakain mo? At nakalimutan mo na kung sino ka talaga? Xiaoqi, wag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. May dinala akong mga tauhan. Walang makatatakas sa kanila kahit isa. Shen Fuyao, dahil pinili mo ang probinsyanong iyan, huwag kang magsisisi kapag hindi ako naging mahabagin. Chenchi, gusto kong makita kung mas magaling ba ang mga tauhan mo o mas mahusay akong lumaban. Napakayabang mo. Shen Fuyao, hindi mo kayang talunin ang lahat ng mag-isa. Binigyan na kita ng pagkakataon na sumuko. Pero sinayang mo lang ito. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong humingi ng tawad, pero hindi nyo ito pinahalagahan. Boss, magsisimula na po ang pagpupulong para sa inyong bagong posisyon. Kapag hindi pa po tayo umalis at nahuli tayo, maaaring mawalan na po tayo ng karapatang pumasok. Naku, nakalimutan ko ang tungkol sa pagpupulong. Swerte nyo ngayong araw. Kailangan pa naming dumalo ni Xiaoqi at sumali sa pagtitipon para sa tagapagmana ng Ning Group. Ang mahalagang pagtitipon, palalampasin ko muna ang ginawa nyo ngayon. Brother, tara na. Swerte nyo lang sa araw na ito. Humanda kayo. Parurusahan ko rin kayo sa tamang panahon. Mabuti na lang at walang nangyaring gulo, kundi paano tayo makakapunta sa ating pagtitipon. Halina kayo, bilisan natin, magsisimula na. Tara! Ning Aiguo, hahayaan mo lang ba talaga silang hamakin si AZ? At nagawa pa nilang magpakitang gilas sa mismong pagpupulong ni AZ. Tatawag ako agad para kanselahin ang karapatan nilang dumalo. Papa, Mama, ano pang hinihintay nyo? Tara na po. Pagdating natin sa lugar, hindi pa huli para ayusin ang tungkol sa bagay na ito. Hindi. Anong ginagawa nila doon? Gawa ito sa gintong nanmuna kahoy at terno ito sa mga gamit sa loob. Ang halaga nito ay higit sa 10 milyong dolyar. Ate, nananaginip ka lang yata? Puan ito ng Phoebe Zenan at kapareha ito ng set sa loob. Higit na sa 8 digit ang halaga nito. Ate, huwag ka ngang mag-imbento ng kwento. Napakapobre ng pamilya nila, kaya paano naman nila magagawang bumili ng ganito kamahal na upuan? Sigurado akong hindi ako nagkakamali. Tingnan mo ang disenyo, ang kulay na ito. Siguradong totoo ito. Ito
Ito ay isang tasa ng tsaa na mula pa sa North Song Ruware, ang tinatawag na Sky Blue Glaze. Noong autumn auction sa Christie's, naibenta ito sa halagang 56 na milyong Hong Kong dolyar. Naku, dito sa liblib na lugar na ito, paano nagkaroon ng ganitong klaseng collection? Brother, sa tingin ko rin ay totoo ito dahil sa paliwanag mo kanina na may punto naman, nagsisimula na akong magduda sa sarili kong paningin. Ate, ang mga bagay na ito, pawang mga peking bili ni Papa sa Pinduoduo na nakabuy one take one lang. Kung tunay nga kaming mayaman, kung talagang may pera ako, ganito pa rin ba ang hitsura ng bahay namin? Hindi ba, Tay? Papa? Oo. Tama. Lahat ng ito ay mga basurang wala namang halaga. Kung gusto ni Xiao Shen, kumuha lang siya ng kahit ano. Ang isang iyon ay gawa sa porselana mula pa sa panahon ni Qianlong. Ang halaga niyan ay nasa 9 na digit na dolyar. Nabalitaan ko dati na binili iyon ng isang misteryosong buyer at kailanman ay hindi na muling ipinakita. Pero tingnan nyo, nakalagay lang iyan doon at nilagyan lang ng mga tuyong rosas. Sayang na sayang talaga. Ate, sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili. Paano naman nila mabibili ang ganoon kamahal na koleksyon? Nakalimutan mo na ba? Noong isang taon, gumastos tayo ng 3 milyong dolyar para sa isang subasta ng peking item. Hindi ba't kamukhang kamukha rin niyon ang totoo? Xiaoqi, tama ka. Kung totoong lahat ang mga ito, hindi sana magiging ganito kapobre ang pamilyang Ning. Excuse me po, makikiraan po. Pupunta na kami sa pagtitipon. Ano bang ginagawa ninyo? Tara na, bilisan nyo. Anong problema mo? Dahil peke naman pala ang mga ito, ang mga basurang ito ay hindi dapat itinatago. Naku, Kaya ang mga gamit na ito ay hindi nararapat itabi. aray. Ang mga paborito ko. Pinili mong itago ang tunay na pagkakakilanlan ng anak mo? Ngayon ay kailangan mong harapin ang karma, di ba? Chen Chi, pigilan mo ang ate mo. Isang basurang gamit lang ang sinisira. Bakit ko pipigilan? Hindi maaari na gamitin niyo ang mga peking gamit na ito para manloko ng mabubuting tao sa collection meet. Ikaw. Xiao Shen, bilisan mo. Pigilan mo siya. Pa, anong ibig mong sabihin? Hayaan mo siyang magbasag hanggat gusto niya. Kahit ano pang basagin niya. Titingnan ko lang ang pamilyang Chen na yan. Kung may sapat ba siyang daan-daang milyong dolyar para magbayad sa ginagawa niya. Para sa isang basurang peke, inaasahan mo pang babayaran ka namin? Sinasadyang pagsira ng pag-aari ng iba, sapat na yan para makulong ka ng ilang araw at ayaw mo pa ring magbayad? Gusto mo ng kabayaran, di ba? Heto. Halika rito. Sa dalawang basurang ito, babayaran kita ng tig $1. Ang natitirang $8, balato ko na sa'yo. Kahit na hindi mahal ang mga gamit na ito, binili pa rin ng mga ito ng tatay ko gamit ang perang pinaghirapan niya. Hindi ko papayagang hamakin mo siya ng ganyan. Kahit hindi mahal ang mga gamit na ito ay pinagpaguran ni Papa at pinag-ipunan niya ng pera para mabili. Kaya hindi ko hahayaang bastusin mo siya. Ate, gusto niya ulit akong saktan. Tapusin nyo na agad iyan. Marami pa tayong gagawin. AZ, alagaan mo sina Papa at Mama. Ako na ang bahala rito. Ganyan nga ang mabuti kong menugang. May paninindigan. Kung may oras ka pang magsalita, bakit hindi ka nalang tumawag ng backup? Ayaw kong masaktan ang pinakaaasam-asam kong menugang ngayong narito na siya. Hello, Sixth Aunt. Nandito ako sa lumang bahay. Pumunta ka rito agad. 5 segundo, nandyan na. Huwag kang mag-alala. Nariyan si Aunt Liu. Maliit na bagay lang ito. Hindi pwede, hindi ba't nagkasundo na tayo? Huwag mo akong iiwan. Maayos lang sina Papa at Mama. Huwag kang mag-alala. Paano nangyari ito? Hija, tumabi ka muna. Hayaan mo na ang anak ko ang humarap sa kanila. Siya. Aunt Leo, huwag mo nang idamay si Shito sa kaguluhan mo. Isang bata lang iyan. Tingin niya ba mapipigilan niya ang mga kinuha kong eksperto? Sugurin niyo na silang lahat. Pagbayarin niyo silang lahat ng husto. Ito. Ito ay. Ate, delikado ang batang iyan. Bilisan mo, tara na. Hoy, hinto sabi. Huwag kang aalis. Anak, huwag mo na silang habulin. Tama ang papa mo, anak. Huwag mo na silang patulan. Magdidiriwang na para sa bagong tagapagmana ng Ning Group. Tara na, sumama na tayo doon. Pa,
Kilala niyo ba kung sino ang tagapagmana ng Ning Group? Sa hirap nating ito, hindi natin makikilala ang ganoong makapangyarihang tao. Mahirap? Ganyan na ba talaga ang mga mahihirap ngayon? Oo nga, panoorin na lang natin sila. Tara na, baka may magandang mangyari. Tara! Ang mga taong ito, Sila, napakagaling nila, di ba? hindi lang basta magaling, halos sila na ang may-ari ng buong industriya. Tana. Ang mga taong ito, Ang mga taong ito, mukhang malalaking tao, di ba? higit pa sila sa malalaking tao. Narito ang halos kalahati ng mga makapangyarihang tao sa bansa. Ang isang iyon ay ang chairman ng Kaisheng Group na si President Zhao. Siya ang pinuno sa larangan ng renewable energy. At ang isa namang iyon, ang president man ng Jinju Group, halos kalahati ng mga mall sa buong lungsod. Ay sa kanya, siya ang pinaka-boss sa mundo ng komersyo. Ganun ba sila katindi? Nandito rin pala, ang pinakamayamang tao sa kabisera na si President Zhao. At ang pamilya mula sa kabisera, ang Young Master Lu ay dumating din. Karaniwan, bago makatagpo ang isa sa kanila, kailangan muna ng appointment. Iba talaga. Ang First Capital, ito ang selebrasyon para sa tagapagmana ng Ning Group. Sino ang mag-aakala na ang Ning Group ng First Capital ay nasanayan pala natin? Hindi ko rin yun inaasahan. Isang malaking sorpresa ito. Ay, naku. Anong gagawin mo doon sa taas? Makapangyarihang pamilya ito, hindi sila kayang kalabanin ng pamilya natin. Pasensya na. Hindi ko napansin. Hala, muntik na akong magkamali ng lugar. Hi. Chenki, anong binabalak mo? Shen Fuyao, isinama mo pa rito ang asawa mong hamak na tao at ang buong pamilya mo para lang makakain ng libre. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Na para sa mga hamak na taong gaya nyo, hindi ito ang tamang lugar para sa inyo. Pinapayuhan ko kayo, maging matalino naman kayo, at mabilis na umalis na rito. Lalo ka na, ikaw na walang kwentang tao. Kapag nagkamali ka pang galawin ang lalaki ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng lubos. Hoy, Chen, ito ay selebrasyon para sa tagapagmana ng Young Master Ning. Kung magyayabang ka rito, mukhang hindi mo na talaga kailangan ng puhunan galing sa pamilyang Ning. Sa tingin ko, ayaw mo na talaga makuha ang investment ng pamilyang Ning. Kayong mga taga-probinsya, huwag niyo sabihing dahil ang apelido niyo ay Ning, ay totoong mga pamilyang Ning na kayo. Sasabihin ko sa inyo, itong pamilyang Chen ko ay malapit nang makakuha ng investment sa Ning Group. Kapag nangyari yon, lahat sila ay kailangang rumispeto sa akin. Sino ba kayo sa akala nyo? Kapag hindi pa kayo lumayas, magpapatawag ako ng security para kaladgarin kayo palabas. E di subukan mo. Sige. Sandali, huwag kang masyadong magmadali. Tingnan mo sa labas. Magandang araw po, boss. Ang batang babaeng ito, mukhang bata pa siya, pero siya na pala ang namumuno sa Black Sparrow Club at sa Black Dragon Gang. Tumayo na kayo. Huwag na kayong gumawa ng ganyang eksena. Ito ang lugar kung saan iaanunsyo ng Ning Group ang kanilang tagapagmana. Dapat tayong maging tahimik lang. Huwag na huwag nating paiinitin ang ulo ng mga tao sa Ning Group. Binibine, ang Ning Group ang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Pero ang pag-anunsyo ng tagapagmana sa ganitong lugar, hindi ba parang masyadong simple ito? Papa, ikaw, nasa mid ka ba? Oo, nasa mid lang ako. Baka naman, nais lang ng mga tao sa Ning Group na makihalubilo sa simpleng lugar na gaya nito. Tutal, sa yaman ng pamilya nilang iyan, hindi na nila kailangan ng marangyang palabas para ipakita ang kanilang katayuan. Sapat na ang pangalan nila para katakutan ng lahat. Kasi naman, sa mga pamilyang kasing yaman nila, hindi na nila kailangan ng marangyang palabas para ipakita ang kanilang katayuan. Sapat na ang pangalan nila para katakutan ng lahat. Hindi ko akalain na malaki din pala ang nayon natin. Dito na ako lumaki, pero hindi ko man lang nabalitaan na ang tagapagmana ng Ning Capital ay nandito lang sa nayon natin. Ang mundo ng mayayaman ay talaga namang mahirap intindihin.
Parang may mali. Bakit parang lahat sila ay nakatingin sa direksyon natin? At saka, lalo na ang dalawang malalaking taong iyon, ang tingin nila sa atin ay hindi tingin sa karaniwang tao. Para silang nakatingin sa tagapagmana ng Ning Capital. Huwag kang masyadong mag-isip. Siguro ay naiisip lang nila na napakaganda ni Fuyao. At tingnan mo, marami siyang dalang tauhan na nakaitim. Baka naku-curious lang sila. Okay. Tama po si Papa. Siguro ang mga tauhan ko po ay masyadong pansinin. Maghintay na lang kayo sa labas. Huwag na kayong tumambay rito. Sige po, boss. Kayo palang dalawa? Bakit nandito pa rin kayo? Akala nyo ba, kapag nanatili kayo rito, ay bigla na lang magbabago ang kapalaran nyo at yayaman ng husto? Hay, sa inyong dalawa? Yung isa ay hamak na tindero lang, yung isa naman ay basagulero. Sa tingin nyo ba ay nababagay kayo rito? Umalis na kayo. Baka mamaya, pagdating ng mga tauhan mula sa Ning Group, ituring kayong parang asong ligaw at palayasin kayo. Ang taong papalayasin na parang aso ay walang iba kundi ikaw. Ikaw lang. Matandang hukluban, ano ba ang sinasabi mo? Subukan mo lang. Sige, tignan natin ang mangyayari. Tignan na lang natin mamaya kung sino ang parang basahang asong palalabasin dito. Naku pa, hindi naman natin bahay ito. Bakit na naman ba kayo nag-aasta ng ganyan? Ay naku, tama ang sinabi ni anak. Tumahimik ka na nga. At wala ring mali sa sinabi ni Chenchi. Totoo namang hindi ito ang lugar kung nasaan dapat tayo. Wala man lang tayong imbitasyon. Kapag talaga na insulto si Ning Capital, yari talaga tayo. Umalis na lang kaya tayo? Bakit tayo aalis? Ang mga kababayan natin ay pwedeng pumunta dito. Kung wala tayo, hindi pwedeng magsimula ang pagtitipon na ito. Huwag kang matakot. Nagsisimula na naman. Aray ko. Aray. Sige, doon na lang kayo sa bahay o Marte. Aray. Aray ko po. Sige, sa bahay na tayo mag-acting. Ginoong Chen, Batang Chen, nabalitaan ko po sa assistant ko na ibabalik ni Miss Ning Xian ang pangalan ng Ning Group sa listahan ng mga pamumuhunanan nila. Sana ay isama niyo ang pamilya Shen. Matagal na rin naman tayong magkakilala. May mukha ka pang ipakita sa akin pagkatapos ng lahat? Heto, tingnan mo. Tingnan mo itong kamay ko. Muntik na itong mapilay. At dahil iyon sa paboritong anak mong babae. Maliban na lang, kung paluluhurin mo siya sa harap ng maraming makapangyarihang tao upang humingi ng tawad sa akin, at pagkatapos noon, ay kailangan niyang sumunod at magsilbi sa akin ng tapat, tsaka ko lang pag-iisipan na kausapin si Young Master Ning para tulungan ang pamilya Shenyo. Kundi, kapag ang Ning Group ay namuhunan na sa aming pamilyang Chen, sisiguraduhin kong babagsak ang pamilya Shenyo. Sandali lang po. Pupuntahan ko ang anak kong matigas ang ulo para humingi ng paumanhin. Maghintay lang kayo. Pupuntahan ko ngayon ang suwail kong anak para humingi ng tawad. Ikaw na anak na walang modo. Ako ay. Wala akong pakialam kung sino ka man, ngunit si Fuyao ay babae ko na ngayon. Kung balak mo siyang saktan, kailangan mo muna akong harapin. At dahil lang sa iyo na isang hamak na tinderong gala, sa tingin mo ay may karapatan kang makialam sa pamilya ko? Shen Wanlong, huwag kang gumawa ng gulo rito. Ang bida ngayong araw ay si Ning Capital, ang amo ng pamilya Ning. Narito ka para kay Chenki at sinusubukan mong nakawin ang eksena. Nakawin ang eksena. Kung ngayon mismo ay sa harap ng lahat ng tao ay luluhod ka kay Batang Chen, magagawa ko pa bang makuha ang atensyon nila? Lumuluhod lang ako sa langit, lupa at sa aking ina. Ang iba ay walang karapatan. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ang pananakit ng pisikal ay walang idudulot na mabuti sa iyo. Hoy, Batang Hamog, huwag mong isipin na dahil nandito ka sa nayo ng pamilya, Ning ay hindi kita pwedeng parusahan. Kapag lumabas ka na sa bulwagang ito, sisiguraduhin kong malaki ang magiging pambayad mo. Hindi ko na ito matitiis. Shen Wanlong, isang tao kang nasa 50 taon na. Dapat alam mo ang limitasyon ng iyong pagyayabang. Sino ka ba sa palagay mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Kung gayon ay pagmasdan mong mabuti kung sino talaga ako. Ang mukhang iyan,
parang nakita ko na kung saan. Para siyang ang chairman ng Ning Capital. Kung ganoon, tignan mong mabuti kung sino talaga ako. Ang mukhang iyan, parang nakita ko na kung saan. Kamukha ng chairman ng Ning Capital. Tay, anong nangyayari? Kailan pa po kayo naging chairman ng Ning Capital? Ang mga tao mula sa Ning Capital ay wala pa rito. Isa ka lang probinsyanong kamukha ni President Ning. Bakit? Dahil lang sa maayos ang suot mo, maglalakas loob ka ng magyabang sa akin? Ayusin mo ang pananalita mo. Mabuti ang trato sa akin ni Uncle Shen. Huwag kang gumawa ng kwento at mang-insulto rito. Walang karapatan ng isang estranghero na tulad mo na pakialaman kung sino ang tatay ko. Akala mo ba ay madali kaming apihin sa pamilya Ning? Dapat kang humingi ng paumanhin sa tatay ko. Bakit ako hihingi ng paumanhin sa isang probinsyano? At ikaw na suwail na anak, hindi mo pinili ang yaman ng pamilyang Chen at mas pinili mong makisama sa isang grupo ng mga taga-bukid. Ang reputasyon ko bilang pamilya Shen ay sinira mo ng dahil sa kanila. Wala talaga kayong respeto, nagkakalat kayo rito sa gramo ng Ning. Humingi kayo ng tawad agad sa asawa ko. Kundi, wag nyo nang asahang makakalabas pa kayo ng nayong ito. Hahaha, kayo ay grupo ng mga ignorante na mga taong bukid. Sinasabi ko sa inyo, malakas ang kapit ng batang Chen. Subukan nyo lang akong saktan. Sisiguraduhin kong ang gramo ng Ning ay magdurusa. Ano namang pakialam ko sa Chenchi? Kung gagalawin niyo ang gramo ng Ning, ibubuwis ko ang buhay ko para pagbayarin kayong lahat. Chen Wanlong, ito ang gramo ng Ning. Hindi ito lugar para magwala ka. Humingi ka ng tawad sa dalawang bata at hahayaan kitang umalis. Paumanhin? Akala mo ba, totoong isa ka ng chairman ng Ning Capital? Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako hindi hihingi ng tawad. Parurusahan ko pa ang mapagpanggap na gaya mo. Anong balak mong gawin? Ako. Ako. Ang lakas ng loob mong saktan ng tatay ko, pagbabayarin kita. Huwag kang padalos-dalos. May paraan ako. Shen Wanlong, nasisiraan ka na ba ng bait? Nananakit ka ng tao sa harap ng maraming tao. Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Humingi ka agad ng tawad kay Ginoong Ning. Kahit gaano pa kalaki ang gulo, mali pa rin ang manakit ng kapwa. Ngayon ang araw ng pagtitipon ng tagapagmana ng Ning, sa panggugulo mong iyan, hindi mo ba binibigyan ng galang ang Ning Capital? Chen Wanlong, ang sampal na iyon ay hindi dapat para sa kaniya. Ako. Ano naman kung sinaktan kita? Ikaw na taga-bukid, nagpapanggap ka bilang tagapangulong Ning at naglakas loob ka pang makialam sa pamilya ko? Hindi ba dapat lang naturuan ka ng leksyon? Napakatigas ng ulo mo. Shen Wanlong, ngayon din ay kailangang humingi ka ng tawad kay Ginoong Ning. Kahit hindi gumalaw si pamilyang Ning, ako ang kikilos upang personal na ibagsak ang iyong pamilya Shen. Kung nasaktan, ano ngayon? Isa lang siyang taga-bukid, anong masama kung masaktan siya? Ang lahat ng narito ay mga kilalang tao, ang pamilya lang nila ang taga-bukid dito. Dapat na silang umalis kanina pa. Kahit hindi kumilos si pamilyang Ning, ako mismo ang gagawa nito. At personal, natatapusin ang karera mo, pamilya Shen. Nagawa ko na ang dapat gawin? Isang hamak lang siyang probinsyano. Anong masama kung maturuan siya ng leksyon? Puro malalaking tao ang nandito sa silid na ito at ang pamilya nila ay mga promdilang, dapat lang silang palayasin. Mabuti at busilak ang puso ng pamilya ni Uncle Ning. Hamak na mas mabuti sila kaysa sa iyo, na walang respeto sa kapwa. Tigilan mo ang pangmamaliit sa kanila. Tama, pantay-pantay ang lahat sa mundo. Ano ang karapatan mong sabihan silang mga probinsyano? Sa ganyang klase ng pag-iisip, hindi ka nararapat na makasama naming nakaupo rito. Kahit pa simpleng magsasaka lang si Ginoong Ning, wala kayong karapatan na saktan o insultuhin siya. Humingi kayo agad ng paumanhin kay Ginoong Ning. Humingi ka ng paumanhin. Nababaliw na ba kayong dalawa? Gusto niyo akong humingi ng paumanhin sa isang taong hamak? Sila ang nagpapababa ng antas ng... Manahimik ka. Sa taong walang modo, na pati simpleng pagrespeto ay hindi maintindihan, lumayas ka na rito agad. Oo, lumayas ka. Ayaw naming makasama ang taong gaya mo sa iisang silid. Anong sabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang probinsyano, palalayasin niyo ako?
Anong sabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang taga-bukid, pinalalayas niyo ako? Ang sandigan naming mga pamilyang Chen ay walang iba kundi Sining Capital. Kapag naglakas loob kayong kalabanin ang kapatid ko, hindi ba kayo natatakot na pagbayarin namin kayo pagkatapos nito? Tama. Napakalaki ng impluensya naming mga pamilyang Chen. Anong paki ko sa walang kwentang pamilyang Chen na yan? Dito sa aming gramo ng Ning, kapag nangahas kayong bastusin si Aze at Uncle Ning, makaalis na kayo sa harap ko. Ang pagtitipon na ito ay hindi para sa inyo. Aunt Liu, panglimang uncle, bakit kayo nandito? Hindi ko kayo nakita sa pulong kanina. Akala ko busy pa kayo sa bukid. Kaya kami narito ay para tumulong na maglinis ng basura. May narinig kasi kaming tumatahol sa may pinto kanina. Sino kaya yon? Hep hep hep. Anong binabalak mo? Magsasagawa ka ng karahasan sa gitna ng sikat ng araw. Sasabihin ko sa iyo, kapag sinaktan mo ako, kayo namang mga taga-bukid. Kaya niyo ba akong bayaran? Karahasan? Ginagawa ko lang ang tama at nararapat. Lumayas kayo! Anong ginagawa mo? Nananakit ka sa harap ng maraming tao. Sinasabi ko sa iyo, kapag sinaktan mo ako, mababayaran niyo bang mga taga-bukid ang pinsala? Nananakit? Ginagawa ko lang ang tama. Lumayas ka rito. Hindi ka welcome sa gramo ng Ning? Hump! Ang gramo ng Ning na ito ay sakop ng pamilyang Ning. Imbitado ako ng pamilyang Ning na pumunta rito. Kayong mga hamak na magsasaka, may karapatan ba kayong palayasin ako? Inimbitahan ka ng pamilyang Ning na pumunta rito, hindi para insultuhin ang mga taga nito o maghari-harian. Tumahimik kang masamang babae. Darating ang araw na ako na ang masusunod sa iyo at gagawin ko sa iyo ang... Itikom mo ang mabaho mong bibig. Lumayas ka rito. Lumayas ka sa gramo ng Ning. Umalis ka. Umalis ka na rito. Lumayas ka sa gramo ng Ning. Sige, sige. Hamak na baryo lang naman ito, di ba? Kapag dumating na si Young Master Ning, tingnan natin kung paano ko kayo isa-isang pagbabayarin. Ang lakas ng loob mo. Ning Chiangwei, paalisin nila ako. Pagsabihan mo nga sila. Kung gusto mo pang manatili rito, manahimik ka na lang. Sige. Mamaya kapag dumating na si Ning Sian, titingnan ko kung magiging mayabang ka pa. Na-traffic si Miss Ning Sian sa daan. Mukhang hindi na siya aabot sa takdang oras. At ngayon ay ipahahayag ko na sa lahat ang tagapagmana ng Ning Capital. Sandali lang. Kahit wala pa rito si Ning Sian, ibig mo bang sabihin ay hindi mo nahihintayin sina Young Master Ning at Chairman Ning at magpapatuloy ka na lang? Ning Qiangwei, palagi ka na lang mapang-abuso sa kapangyarihan. Balak mo bang baliwalain ang autoridad ni na Chairman ng Ning at Young Master Ning? Mukhang sa ating lahat, kayong ilang mga hangal ang hindi pa nakakaalam na sina Chairman Ning at Young Master ng pamilyang Ning ay narito na pala. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kung naririto nga sila, hindi ba't dapat ay magkakilala silang dalawa? Nagbigay na sila ng pahiwatig sa iyo. Sige, sabihin mo nga sa amin, alin ba sa mga ito si Young Master Ning? Ipinahahayag ko. Ang nag-iisang tagapagmana ng Ning Capital, si Young Master ng pamilya Ning, ay walang iba kundi ang kapatid ko, si Ning Ze. Ano? Ipinahahayag ko na ang tanging tagapagmana ng Ning Capital, ang batang amo ng pamilyang Ning, ay ang aking kapatid, si Ning Ze. Ano? Ning Qiangwei, nababaliw ka na ba? Sinasabi mo sa akin na ang tinderong ito sa kalsada ay ang nakatatandang amo ng pamilyang Ning? Tama po si Batang Chen. Kung siya ang tagapagmana, ibig sabihin ang taga-bukid na iyan ay siya ring Chairman Ning. Sinampal ko pa lang siya kanina. Kung totoo ang posisyon niyang iyan, ay kanina pa sana ako dinala ng mga bodyguard. Tama. Narito na si Miss Ning Sian. Pasensya na, nahuli ako dahil sa traffic. Nagsimula na ba ang seremonya para sa tagapagmana? Ay, Miss Ning Xian, dumating ka rin sa wakas. Sinabi ni Ning Qiangwei na ang taga-bukid na ito ang tagapagmana, tiyak na nagsasabi lang siya ng kung ano-ano, di ba? Hoy Miss Ning Sian, pakisabi sa amin agad kung sino ba talaga ang tunay na tagapagmana? Madam Ning, isa po kayo sa mga namumuno sa pamilyang Ning. Kayo lang po ang paniniwalaan namin. Sino ang sinasabihan ninyong taga-bukid? Tiay. Oh. Tiay.
TI, Mga Ginoo at Binibini, tama ang sinabi ni Chiang Wei. Si Ning Ze ay ang tunay nating Ning Capital na tanging tagapagmana. ano? Anong sinabi niyo po? Siya ang tagapagmana ng pamilyang Ning? Kung siya ang tagapagmana ng pamilyang Ning, paanong posibleng magtitinda lang siya sa kalsada? Saka ang pangalan ni TI ay Ning Xiaoshen at hindi Ning Xian. Oo nga, Baka po nagkakamali lang kayo? Nagkakamali? Ang tagapagmana ng pamilyang Ning ay may karapatan ka bang pagdudahan? Nakikita niyo ba siya? Siya ang aming Ning Capital na chairman na si Sir Ning Aiguo at siya rin ang tatay ni Ning Ze. Tapos na. Ang pamilyang Chen ay tapos na. Mapaparusahan na ako nito. Pa, ako ang tagapagmana. At kayo ang chairman. Ano po ba talagang nangyayari dito? Pa, ako ang tagapagmana at kayo ang chairman. Ano po ba talagang nangyayari dito? Ito ang turo ng ninuno sa pamilyang Ning. Ang bawat tagapagmana ay kailangang mamuhay sa simpleng kapaligiran para mahubog at lumaki. At sa pinakamababang antas ay magsikap at dumaan sa hirap. Kapag oras na para kumuha ng tungkulin at marunong na sa responsibilidad, tsaka lang maaaring malaman ang totoong pagkatao. O, naaalala mo pa ba? Ang unang sinabi ko sa'yo, na mayroon akong sekreto na halos hindi ko na mapigilang sabihin, ito na yon. Ang pamilya natin ay matagal nang nagtatago ng yaman. Ito po ba ang sikretong sinasabi niyo? Pa? Ma? Napakagaling niyo pong magtago sa akin. Sa loob ng maraming taon. Dahil gusto niyo akong samahan sa hirap, siguradong marami rin kayong tiniis na pasakit, di ba? Salamat po sa hirap ninyo. Ikaw, hindi mo ba kami sinisisi? Bakit ko naman po gagawin yon? Iniisip ko lang na siguradong nahirapan din po kayo. Kaya pala ang pintura sa bahay, ang mamahaling bigas, ang punong ginto, pati na rin ang ninatchenki na sinirang mga antigong gamit ay lahat totoo, hindi pala yon mga peke? Lahat ng iyon ay totoo. Fuyaw? Ang paborito mong set ng blue and white porcelain, ito na ang magsisilbing tanda ng pangako nyo sa isa't isa. Salamat po, Ma. Manugang, nagkamali ako. Hindi ko po nakita ang inyong tunay na halaga, kaya nabastos ko kayo. At si Tagapangulong Ning, maari po ba ninyong gamitin ang inyong kabutihan at alang-alang po kay Fuyaw ay bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon? Gagamitin mo ang pagiging mag-ama nyo? Nang apihin mo ang aking mga magulang at pilitin si Fuyaw na makipagkasal? Naisip mo ba ang tungkol sa inyong relasyon bilang mag-ama? Lumayas ka. Young Master Ning, Young Mistress Ning, ako ay nagkamali po. Hindi ko po dapat kayo pinahiya at mas hindi ko dapat minura. Sina, Tagapangulong Ning, ang Chairman Ning at ang Nayo ng Ning. Sana po ay baliwalain nyo na lang ang lahat ng nagawa ko, ha? Tama po. Naku, Young Master Ning, alam na po namin na kami ay nagkamali. Maging maawain po sana kayo at patawarin niyo po kaming muli. Pagkakataon? Nang hiyain niyo ang mga magulang ko at apihin si Fuyaw? Naisip niyo ba na bigyan sila ng pagkakataon? Alam naming nagkamali kami. Parang awa mo na. Pagbigyan mo na kami. Patawarin mo na kami kahit isang beses pa. Pagkakataon? Noong nilait niyo ang mga magulang ko at noong inapin niyo si Fuyaw? Naisip niyo bang bigyan sila ng pagkakataon? Kayong mga tao, palayasin ang tatlong to. Simula sa araw na ito, i-block lahat ng mga resources sa pamilya Chen at pati na rin ang kanilang mga proyekto. At saka, gumawa rin ng listahan ng mga babayaarang danyos para sa mga kagamitan. Opo, Young Master. Young Master, Young Master, Young Mistress. Layas, umalis na kayo. Layas, huwag na kayong babalik. Layas na, alis. Huwag na kayong bumalik dito. Bukod doon, may gusto pa akong i-anunsyo. Sa Ning Group, ang dati pang bakante na pwesto para sa investment, ibibigay na ito sa Fuyaw, partikular sa Shen Group. Ako, Ran. Xiao Shen, deserve mo iyan. Napakabuti mo sa anak ko, kaya tanggapin mo ito. Salamat po, Pa. Salamat po, Ma. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Dahil napakabait mo sa anak ko, ito na, para sa iyo.
Salamat po, Tay. Salamat po, Nay. Tinitiyak ko pong hindi ko kayo bibiguin. Maganda ang performance ni brother ngayong araw. Kaya ngayong gabi, bibigyan ka ni ate ng premyo. Ate, umaasa akong ang performance ni brother mamayang gabi ay ikasisiya mo rin. Brother, mayroon na sa sinapupunan ko. Ano? Magiging tatay na ako. Ayos, napakagandang balita nito. Magiging tatay na ako. Mahihilo na kaming dalawa ng bata sa ginagawa mo. Parang gusto ko ring mahilo sa sobrang kaligayahan.